Sa mga larawan sa pasilyo ng kanilang mansyon, malalaking kuwadro na nakasabit sa dingding na parang bantay ng nakaraan, may isang litratong laging kinatitigang mabuti ni Miguel. Nandoon siya, 6 na taong gulang, nakatawa at nakataas ang 2 kamay sa harap ng isang maliit na cake na may kandilang numero 6. Sa tabi niya, isang lalaking nakaitim na suit, matikas, seryoso ang tingin, si Don Ernesto. Ang ama niyang parang ani nung lumilitaw-lumalayo depende sa oras ng negosyo. Wala sa larawan ang banggaan na sumunod kinabukasan. Ang malakas na buga ng preno, ang sigaw ng isang babae sa kabilang sasakyan, ang pandilim ng paningin niya. Wala rin siyempre ang 3 buwang pakikipagtunggali sa ospital na ang katapusan ay isang payak na pahayag mula sa doktor. Permanenteng pinsala sa gulugod. Mula noon, ang kanyang mga paa ay naging alaala na lamang ng pagtakbo. Lumipas ang mga taon at napalitan ang mundo ni Miguel ng malamig na marmol at makintab na salaming bintana. Ang mansyon na dapat ay palaruan ng pagkabata ay naging kulungang maringal. May mga kurtinang puti na hinahaplos ng hangin, mga stucco na kisame na may pinta ng cherubim at sahig na hindi man lang nagkamot ng gasgas mula sa larong habulan. Dahil wala namang batang tumakbo roon. May nurse siyang nakatalaga sa umaga at yaya sa gabi. May therapist tuwing Lunes at Huwebes. May chef na nagtatanong kung gusto niya ng chicken cordon bleu o nilagang baka. Sa lahat ng iyon, ang pinakamarangya ay ang katahimikan. Yung uri ng katahimikang mabigat sa dibdib, parang kumot na inilalatag sa isang batang may lagnat. Miguel, mag-ehersisyo na tayo. Malumanay na sabi ni Nurse Rina. Isang umagang maliwanag ang araw, ngunit mapusyaw ang damdamin. Ibinaba nito ang footrest ng wheelchair at maingat na inayos ang sakom at tuhod niya. Sinukat ang pag-igik ng kalamnan na matagal nang hindi na atasang magsulong ng bigat. 3 set lang ngayon. Walang pipilitin. Tumango si Miguel. Sige po. Nasanay na ang boses niyang payat at mahinahon. Alam niyang ang paghikbi at pag-angal ay hindi magpapabalik ng lakas sa kanyang mga binti. Tinitigan niya ang bintana kung saan tanaw ang hardin, mga bougainvillea at santan na mamula-mula. Parang nagbubunyi kahit wala namang okasyong ipinagdiriwang. Pagkatapos ng sesyon, dumating si Yaya Violeta na may dalang kumot at tsokolate. Anak, nag-text ang papa mo, late daw ang meeting, huwag kang magpupuyat ha. Nagtago sa bibig ni Miguel ang isang mapaklang ngiti. Okay lang po yaya, tugon niya. Nasanay na po. Nang gabing iyon, napunta siya sa veranda. Paborito niyang lugar sapagkat doon, kahit papaano, naririnig niya ang tunog ng mundo sa labas. Humaharurot na sasakyan, alingaw-ngaw ng tawanan ng ilang guard sa gate, at ang palihim na sikdo ng punong akasya na humahampas sa pader kapag malakas ang hangin. Nilapitan siya ni Kuya Ben, isa sa mga janitor, habang bitbit ang timba at mop. Sir Miguel, magandang gabi. Bati nito, nakayuko at halatang nag-aalangan. Lilinisin ko lang po itong sahig, saglit lang. Sige lang kuya, sagot ni Miguel. Pasensya na kung magulo. Nadumihan siguro kanina. Wala yon sir, nipi ni Kuya Ben. Masaya akong malinis to. Ganda ng veranda niyo, parang pelikula. Tumango si Miguel at tumingala sa langit. Pelikula na walang bida. Biro niya. Pero may bigat ang tono. Napatingin si Kuya Ben, parang gusto pang magsalita. Ngunit pinili nitong magpatuloy sa pagmamartsa ng mop. Kapag tapos na, magpapaalam ito at mawawala na parang hangin. Isang maikling usapan at tapos dahil ganoon ang dapat sa pagitan nila. Maayos, may distansya, walang labis na lambing na parang bawal sa mga dingding na ito. Sa hapag, minsan sumusulpot si Don Ernesto. Karaniwan sa huli, may kausap pa sa telepono. Paulit-ulit na, yes, I'll sign it tomorrow. At make sure the board sees the numbers. Kapag natapos ang tawag, mauupo siya sa tapat ni Miguel. Magsasandok ng konting sabaw at magtatanong ng kumusta ang therapy. Sa sagot na, mabuti naman pa, doon na uuwi ang hapunan. May mga gabing tinangkang dugtungan ni Miguel ang usapan. Magkwento tungkol sa librong binabasa o sa balitang narinig niya sa radyo.
Ngunit palaging nauudlot kapag nag-vibrate ang telepono ng ama. Hindi naman galit si Don Ernesto. Sa totoo lang, may lambing ang mga mata nito kapag tumitingin sa anak. Pero ang lambing ay parang isang bisitang napadaan lang, marunong mumiti at agad umaalis. Isang hapon, dumalaw ang therapist na si Doc Roberto. Dala ang bagong routine na nakalista sa clipboard. Miguel, aniya, maganda ang progress sa upper body strength mo. Kung tuloy-tuloy, mas magiging independent ka. Kayang-kaya mong ilipat ang sarili mo mula wheelchair papuntang kama ng mas madali. Tuwang-tuwa si Nurse Rina at si Yaya Violeta ay halos palakpakan. Si Miguel, tahimik na napangiti. Ang salitang independent ay para nabituin sa gabing matagal na niyang pinagmamasdan. Doc, tanong niya, ibig ba nitong sabihin, kapag mas lumakas pa to, maaari akong hindi man tumakbo, pero makalabas mag-isa sa hardin. Posible, sabi ni Doc Roberto, basta may banayad na kalye at walang lubak. Pero Miguel, kailangan din nating tanggapin ang mga limitasyon. Ang gulugod mo, alam ko putol ni Miguel hindi sa paggalang, kundi sa pag-iingat sa sariling puso. Alam ko, Doc, at numiti siyang muli, tapat at matatag, gaya ng batang matagal nang nakikipagkasundo sa kapalaran. Sa mga araw na mas maaga ang umaga, sumisilip si Miguel sa hardin kung saan naggagapas ng damo si Mang Pilo, ang hardinero. Magandang umaga po. Bati niya minsang naroon si Mang Pilo sa ilalim ng punong mangga, pinapatalon ang hose para sa pandilig. Ang dami pong bulaklak ngayon. Aba, oo, sir. Sagot ni Mang Pilo. Tinanggal ang sombrerong kupas at inihapay sa dibdib bilang paggalang. Kahit anong halaman, basta may araw at dilig, nabubuhay. Katulad mo yan. Basta may araw sa isipan, tuloy ang pamumukadkad. May sinseridad ang boses nito. Ngunit matapos ang isang payak na ngiti, babalik ito sa trabaho. Si Miguel naman ay mananatili sa gilid, pinapanood ang pag-ayun ng mga talulot. At iisipin kung ilang araw pa bago bumalik ang ama mula sa kung anong pagpupulong sa kung aling syudad. Sa eskwela, ginawa ng ama ang lahat para dalhin ang paaralan sa loob ng bahay. Tutor sa matematika, guro sa Filipino at Ingles, at isang musikero tuwing Sabado para turuan siyang tumipa ng piano. Natutunan ni Miguel ang pagbabasa ng musika at doon niya natagpuan ang kakaibang kalayaan. Sa bawat apak ng daliri sa ivory keys, tila ba umaandar ang buo niyang katawan sa loob ng ulo. Mga pagtalon na hindi nakikita, mga pagtakbong walang alikabok. Ngunit pagkatapos ng aralin, nagbabalik siya sa katahimikan. Ang tunog ng orasan, ang lagitik ng yelong tinatamaan ng kutsarita, ang mahinang yabag ng mga naglilinis sa pasilyo. Minsan, sinubukan niyang magtanong, "Pa," sabi niya isang gabing, sabay silang nasa sala, maliwanag ang chandelier at malinis ang mesa. "Bakit ba lagi kang late umuwi?" "May proyekto tayong matatapos," sagot ni Don Ernesto, hindi iniwasan ang titig ng anak. "Kapag natapos ito, magiging mas maayos ang lahat. Mas maraming oras. Pangako." Parang noong nakaraang taon, wika ni Miguel, mahina, halos parang bulong lamang sa sarili. "Sabi mo rin yun." Napahinto si Don Ernesto at huminga ng malalim. "I'm trying, Miguel." Tatlong salitang madalas niyang bitawan, parang password sa pintuan ng konsensya. Tumango si Miguel. Hindi na siya nagtanong muli. Sa halip, hinawakan niya ang sariling tuhod. Magaan ang palad, waring kinakausap ang bahaging matagal ng tahimik, at pinikit ang mga mata. Isang gabi, dumalaw ang ulan. Ang mga patak, parang 20 palad na kumakatok sa bubong. Bumaba ang temperatura sa buong bahay, at nagmistulang lalo pang malaki ang mga kwarto. Sa ilalim ng kumot, pinakinggan ni Miguel ang mga yapak sa pasilyo. Ang dahan-dahang paghila ng mop, ang pagbukas-sara ng pinto sa kusina, ang paggubo ng gwarda sa may veranda. Sa mga ganitong sandali, nagiging mas malinaw ang katotohanan. Maraming taong gumagalaw sa paligid niya, yaya, nurse, janitor, hardinero, ngunit iilan lamang ang tunay na nakakausap niya at wala ni isa ang kaedad niya. Ang mga pag-uusap ay palaging formal, maikli,
Parang ulap na dumaan sa araw at umalis bago pa makilala ang hugis. "Sir Miguel?" Katok ni Yaya Violeta. "Mainit bang pakiramdam mo?" "Hindi po, Ya. Okay lang po ako. At iyon ang totoo. Walang lagnat, walang ubo. Ang may sakit lang ay bahagi ng pagkataong naghahanap ng kakambal na damdamin." Kinabukasan, dinatnan siya ng maliit na kahon mula sa isang charitable group na sinusuportahan ng kumpanya ng kanyang ama. Nandoon ang mga sulat ng mga batang hindi niya kilala. "Get well soon. You're strong. I believe in you." Pinagmasdan niya ang mga krayolang guhit ng bituin at ngiti at ng isang batang nakasakay sa bisikleta. Hinalikan niya ang isang sulok ng papel at maingat na isiniksik sa ilalim ng unan. Minsan, sapat na ang isang patunay na may iba pang mundo sa labas kahit hindi mo pa iyon naaabot. Sa kalendaryo, minarkahan ni Yaya Violeta ang mga petsa ng therapy at pagtuturo. "Maganda ang buwan na to," sabi niya. "Puno," ulit ni Miguel, tinatapik ang armrest ng wheelchair. Tila sinasabi sa sarili na ang isang punong-puno na schedule ay hindi garantiya ng punong-punong puso. Bumalik ang tingin niya sa litratong luma sa pasilyo, ang 6 na kandila at ang niting walang bahid ng pangamba. Minsan iniisip niya, kung hindi nangyari ang aksidente, sino na kaya siya ngayon? Basketbolista? Manunulat? Walang kasiguraduhan. Kaya't itinigil niya ang ganitong laro ng isip. Ang tiyak lamang, narito siya, mayaman sa lahat ng bagay na maaaring mabili, ngunit kapo sa bagay na hindi. Ang alaala ng mga kamay na kasing edad niya, humahalakhak, humahagod ng kaibigang hindi inuupahan. "Sir Miguel!" Sigaw mula sa malayo ni Mang Pilo ng araw na iyon. Nakasilip sa bintana ang hardinero. "Namulaklak ang sampagita sa may fountain. Gusto niyong makita?" "Nais ko sana," sagot ni Miguel, at may bahagyang ningning ang mata. Bukas, kapag maayos ang rampa, tumango si Mang Pilo at nawala sa panaw. Sa isip ni Miguel, inayos niya ang maliit na plano. Bago magtanghali, lalabas siya sa hardin. Aabutin ng kamay ang isang sangang may sampagita at ididikit iyon sa ilong. Sapat na ang isang mabangong haplis para maalala niyang buhay siya. Bumalik siya sa beranda at tumiig sa bukas na asul. Ang hangin ay may dalang lamig at pangakong hindi niya maipaliwanag. Sa mansyong puno ng yapak ng taong inuupahan sa araw-araw na ritual ng gamot, therapy at pag-asang hindi lumalampas sa bakod, nananatiling gising ang isang hibla ng kanyang pagkatao. Ang pagnanais na may makakausap na hindi dahil trabaho nila, kundi dahil pinili nilang umupo sa tabi niya. Sa ngayon, sapat na muna ang paghinga, ang pagngiti sa mga dumaraang tao, at ang tahimik na pamumukadkad ng sampagwita sa di kalayuan, patunay na kahit ang mga bagay na nakatigil ay marunong ding sumibol, basta may araw, dilig at kaunting pag-asa. Ang mansyon ni Don Ernesto ay hindi lang tahanan kundi palasyo ng kanyang reputasyon. Sa bawat sulok ay may patunay ng kanyang pag-akyat mula sa pagiging anak ng isang simpleng magsasaka sa probinsya hanggang sa pagiging isa sa pinakamayayamang negosyante ng bansa. Ang mga dingding ay may nakasabit na plaques ng pagkilala mula sa gobyerno, mga larawan ng paglulunsad ng bagong gusali at mga litrato niya kasama ang mga kilalang politiko. Ngunit ang mga parangal na ito ay tila nakapatong sa balikat ni Miguel na hindi man lang nakatanggap ng kahit isang saglit ng tunay na oras mula sa kanyang ama. Tuwing umaga, ang bahay ay nagigising sa tunog ng mga tumatawag mula sa telepono ni Don Ernesto. "Yes, make sure the shipment arrives on time. No, delay is not acceptable. I'll fly to Singapore this weekend." Paulit-ulit na naririnig ni Miguel mula sa sala. Nasanay na siyang kabisaduhin ang tono ng ama na laging seryoso. Parang walang oras para sa kahit anong hindi tungkol sa negosyo. Kung minsan, nakikinig siya mula sa veranda habang nilalaro ang mga daliri sa armrest ng kanyang wheelchair. Iniisip kung anong pakiramdam ng magkaroon ng tatay na kasama sa hapunan. Hindi lamang sa mga pulong. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng mga kausap sa telepono, umuwi si Don Ernesto na dala ang laptop
at makapal na folder ng papeles. Nakita niya si Miguel na tahimik na nagbabasa ng isang nobela sa gilid ng sala. "Miguel," sabi niya habang inilapag ang laptop. "Magandang gabi. Kumusta ang therapy?" Numiti si Miguel. "Mabuti naman po, pa. Natututo na akong ilipat ang sarili ko sa kama ng mas madali." Mabuti, sagot ng ama. Pero sabay din niyang binuksan ang folder. Ang mga mata nito ay lumilipat-lipat sa mga dokumento, habang ang kamay ay abala sa pagsusulat ng mga nota. "That's progress. Keep it up." "Pa," maingat na sabi ni Miguel, "pwede po ba tayong maghapunan bukas na tayong dalawa lang?" Napatigil si Don Ernesto saglit, tiningnan ang anak at muling bumaling sa papel. "I'll try, anak. Tingnan natin kung makakasingit." Ang pangakong iyon ay tila basang papel na nilagay sa apoy. Mabilis maglaho at walang iniwang bakas, kundi usok ng pangungulila. Habang lumalaki si Miguel, mas naging abala ang ama sa pagpapalawak ng negosyo. Nagpatayo ito ng bagong hotel sa Cebu. Nagbukas ng branch sa Hong Kong at halos linggo-linggo ay wala sa bansa. Ang mansyon ay puno ng mga empleyadong parang anino. Mga taong dumaraan sa pasilyo na may dalang papeles. Mga driver na laging nagmamadali. Mga sekretaryang may dalang telepono at laptop para kay Don Ernesto. Ngunit sa lahat ng mga taong iyon, wala ni isa ang nakaupo sa tabi ni Miguel para lang makinig sa kanyang kwento tungkol sa librong binabasa niya o sa mga tanim na gustong makita sa hardin. Minsan, sa isang hapon ng linggo, sinubukan ni Miguel na sundan ang ama sa opisina sa loob ng mansyon. Nakabukas ang pinto at naroon si Don Ernesto, nakikipagpulong sa 3 board members. "Gentlemen, we need to finalize the merger. Our competitors are gaining ground." Sabi nito sa matigas na boses. Napalingon siya nang makita si Miguel na nasa may pintuan. "Miguel, anak, bakit andito ka?" Tanong niya, medyo nagulat. "Gusto ko lang pong makita kayo pa." Mahina ang boses ng bata. "Miss na miss ko na kayo." Napatigil ang lahat ng board members. Nagkatinginan. Tumikhim si Don Ernesto. Halatang naiipit sa pagitan ng pagiging ama at pagiging CEO. "Anak, I'm in a meeting. Later, okay? Promise." Mabilis siyang inakay ni Yaya Violeta pabalik sa veranda. At sa likod ng pinto, narinig ni Miguel ang patuloy na diskusyon tungkol sa shares at stocks. Mga salitang hindi niya nauunawaan, ngunit alam niyang mas mahalaga kaysa sa kanya. Habang tumatagal, mas nararamdaman ni Miguel na hindi lang siya nilalayo ng kapansanan mula sa mundo, kundi pati ng abalang buhay ng kanyang ama. Nakikita niya ang mga batang kapitbahay na naglalaro ng bisikleta sa labas ng gate kapag dumadaan ang sasakyan ng ama. Pero hindi siya makalabas. "Bakit kaya hindi ka nalang maglaro kasama nila?" Minsang tanong ni Yaya Violeta. Pero ngumitilan si Miguel ng mapait. "Hindi po ako kasali sa laro nila, Ya. Ako po ang hindi makakahabol." Sa hapagkainan, madalas ay wala ang kanyang ama. "Si Sir nasa meeting pa raw, Miguel," sabi ng isang kasambahay. "Gusto mo bang dalhin na lang namin dito ang pagkain?" Tumango si Miguel, kumakain mag-isa habang pinagmamasdan ang walang laman na silya sa tapat niya. Sa isip niya, ang silyang iyon ay simbolo ng lahat ng pangakong hindi dumating. Sa bawat kutsarang isinusubo niya, iniisip niya kung ilang taong pa ang lilipas bago siya maranasan bilang anak at hindi bilang pasani ng isang bilyonaryo. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang malamig na distansya sa kanilang dalawa. Hindi galit si Don Ernesto, ngunit parang hindi rin niya kilala ang tunay na anak. Sa tuwing titingnan niya ang ama, nakikita niya ang isang taong patuloy na umaakyat, umaabot sa tuktok, ngunit hindi man lang lumilingon sa iniwang batang nakaupo sa gilid ng daan. At sa puso ni Miguel, unti-unting nabuo ang tanong na hindi niya kayang itanong ng malakas. Kung wala akong binti at wala akong halaga sa negosyo, anak pa rin ba ako sa paningin ng sarili kong ama? Ang katahimikan ng mansyon ay sadyang nakakabingi tuwing gabi. Ang mga yabag ng mga tauhan ay mabilis, walang pakundangan at parang laging may ibang pinaghahandaan. Sa gitna ng lahat ng ito,
Si Miguel ay nananatiling estatwa sa sariling tahanan. Buhay, humihinga, ngunit tila hindi nakikita. Ang kumpanya ni Don Ernesto ay patuloy na lumalago, ngunit kasabay nito ay ang lumalalim na hukay ng pag-iisa sa buhay ng anak na lumpong si Miguel. Isang umaga, habang naglalakad ang mga tauhan ng mansyon, bitbit ang kani-kanilang gawain. Napansin ni Miguel ang isang bagong mukha sa paligid. Isang lalaking nasa edad 50, may sunog sa balat, dulot ng maraming taong pagtatrabaho sa ilalim ng araw, at may maamong mata na tila may daladalang bigat ng nakaraan. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng janitor, dala ang mop at timba habang naglalakad papunta sa veranda kung saan madalas nakaupo si Miguel. Magandang umaga po, sir. Mahinahon nitong bati. May paggalang at hindi tulad ng ibang tauhan na laging nagmamadali at parang walang oras para makipag-usap. Ako po si Hector. Ako na po ang bagong inassign dito para tumulong sa paglilinis. Nagulat si Miguel dahil bihira ang mga taong bumabati sa kanya ng ganon. Karamihan, simpleng tango o formal na good morning po sir lang, tapos diretso na sa trabaho. Mumipi siya ng kaunti. Magandang umaga rin po. Ako si Miguel, sagot niya, kahit alam niyang kilala na ng lahat ang kanyang pangalan. Pasensya na kung magulo rito, baka madalas niyo akong makita dito sa veranda. Naku, wala pong problema Sir Miguel, sagot ni Hector, sabay tungo at paglapag ng timba sa gilid. Mas masaya po kung may kausap ako habang naglilinis. Minsan, nakakapagod din ang katahimikan. Napatawa si Miguel. Hindi siya sanay na may nagsasalita ng ganong kasimple at tuwiran. Kadalasan, puro mga papuri o kaya ay tahimik na kilos ang nakikita niya sa mga tauhan. Totoo po yan. Dito kasi, tahimik talaga. Parang ang laki ng bahay pero wala kang maririnig kundi tik-tak ng orasan. Doon nagsimula ang kanilang munting pag-uusap. Habang naglilinis si Hector, nagtatanong si Miguel tungkol sa mga simpleng bagay. Saan siya galing, gaano na siya katagal sa trabaho bilang janitor, at kung may pamilya pa siya. Hindi agad sumagot si Hector ng detalyado, ngunit may mga pahapyaw na sagot. Probinsya pa po ang pinanggalingan ko sa Isabela. Matagal-tagal na rin po akong nagtrabaho kung saan-saan basta may mahanap na racket. Ngayon, dito naman ako na destino. Malaki-laki rin po itong lugar kaya marami ring trabaho. Sa unang beses, naramdaman ni Miguel na may kausap siyang hindi nakaayon sa utos ng kanyang ama, kundi kusang lumalapit. Sa bawat araw na dumaraan, kapag dumadaan si Hector para maglinis, inaabangan na siya ni Miguel. Hindi man nila napapansin, unti-unting humaba ang kanilang mga usapan. Sir Miguel, mahilig ka bang magbasa ng libro? Tanong ni Hector, minsang makita ang binatak na nakasubsob sa isang makapal na nobela. Opo, nakakalipad po kasi ako sa ibang mundo kapag nagbabasa, sagot ni Miguel. Nakakalimutan ko na nakaupo lang ako dito. Tumango si Hector. Maganda yan. Alam mo, nung bata pa ako, mahilig din akong magbasa kahit wala kaming pambili ng libro. Pinapahiram lang ng guro ko. Ang sabi niya, kapag may libro ka, parang may kaibigan ka na rin. Napangiti si Miguel, ramdam ang kakaibang ginhawa sa tinig ng janitor. Hindi ito pilit, hindi ito formal, natural lang. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang koneksyon ng dalawa. Nakasanayan na ni Miguel na magkuwento tungkol sa kanyang araw kay Hector. Kanina po, dumaan si Papa. Sabi niya baka raw bukas ay makakauwi siya ng maaga. Wika ni Miguel, may bahagyang tuwa sa boses. Ngunit bago pa matapos, napayuko siya. Pero baka gaya rin ng dati, hindi matuloy. Hindi agad sumagot si Hector. Nilapag muna niya ang mop at naupo saglit sa tabi ng veranda, hindi kalayuan kay Miguel. Alam mo, anak, mahinahon niyang sabi. May mga tao talagang dinadala ng trabaho kung saan-saan. Minsan, hindi nila alam na may naiiwan silang mas mahalaga sa bahay. Hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng papa mo. Minsan, hindi lang nila alam paano ipakita. Nagtagpo ang mata nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel na nakikinig ang isang tao sa kanyang hinaing. Hindi lang dahil trabaho nilang makinig, kundi dahil may malasakit. Salamat po, Mang Hector.
tugon ng binata. Ang sarap po palang marinig na may nakakaintindi. Basta tandaan mo, Sir Miguel, dagdag ni Hector, hindi hadlang ang hindi makalakad para magkaroon ka ng kaibigan o makaramdam ng pagmamahal. Nasa puso yan, hindi sa katawan. Sa bawat araw na dumarating, unti-unting lumuluwag ang pakiramdam ni Miguel. Hindi na masyadong mabigap ang katahimikan ng mansion. Sa halip, naghihintay siya ng mga sandaling may darating na mop at timba sapagkat kasama ng mga iyon ay ang pagkakaibigang hindi niya inaasahan. Kung minsan, nakikita siya ni Yaya Violeta na nakangiti habang kausap si Hector. Miguel, wika niya, mabuti at may kausap ka na. Hindi ko pa nakitang ganyan kaasaya. Masarap po kasi na may taong hindi ko kailangang kumbinsihin para makinig sa akin. Sagot ng binata, si Mang Hector parang hindi lang siya basta janitor. Parang may alam siya sa mga bagay na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Sa isang hapong makulimlim, bumuhos ang malakas na ulan. Bumalik si Hector sa veranda, basang-basa at bitbit pa rin ang kanyang mop. Sir Miguel, ayos ka lang ba dito? Baka ginawin ka. Mabilis siyang tinakpan ng janitor ng sariling jacket na amoy araw at sabon. Mas mabuti na akong mabasa basta hindi ka ginawin. Natulala si Miguel sa ginawa. Sa kabila ng napakaraming taong naglilingkod sa kanya, na yun lang siya nakaranas ng simpleng pag-aalalang ganito. Walang halong tungkulin, walang utos mula sa ama, kundi tunay na malasakit mula sa isang tao na halos hindi niya kilala, ilang linggo lang ang nakakalipas. Salamat po, Mang Hector, bulong niya. Sabay yakap ng jacket sa katawan. Hindi ko po ito makakalimutan. At mula noon, unti-unti nang nagkaroon ng kulay ang kanyang araw. Sa mansyon na puno ng mga taong abala, nakatagpo siya ng isa na may oras. Hindi para sa negosyo, hindi para sa utos, kundi para sa kanya lamang. Sa puso ni Miguel, nagsimulang nabuo ang isang bagay na matagal nang kulang, ang tunay na pagkakaibigan. Lumipas ang panabuan at papalapit na ang kaarawan ni Miguel. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang mga birthday ay palaging simple lamang. Isang maliit na cake, ilang regalo mula sa yaya at nurse, at kung minsan ay isang mabilis na bati mula sa ama bago ito muling sumabak sa mga meeting. Ngunit ngayong taon, ibang plano ang inihayag ni Don Ernesto. Sa gitna ng hapagkainan, habang abala si Miguel sa pagkain ng sopas, biglang nagsalita ang kanyang ama. Anak, na yung birthday mo, gagawin nating enggrande. Hindi na pwedeng maliit na salusalo lang. Gusto kong makita mong kayang-kaya kitang bigyan ng pinakamalaking party. Napatigil si Miguel, halatan na bigla. Totoo po ba, pa? Yung may mga bata rin? Yung may mga lobo at cake na malaki? May halong tuwa at pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Bihira siyang umasa, ngunit ang posibilidad ng isang masayang kaarawan ay kumiliti sa anyang puso. Oo anak, tugon ni Don Ernesto, sabay tapik sa kamay ng binata. Magpapadala tayo ng imbitasyon sa mga anak ng mga business partners ko, pati na rin sa mga kaklase mong minsan mong nakalaro online. Magugulat ka, punong-puno ang mansyon ng bisita. Ayokong maramdaman mong nag-iisa ka. Sa narinig, mabilis na kumalat ang balita sa buong mansyon. Ang mga tauhan ay agad nagplano ng mga gagawin. Dekorasyon, ilaw, pagkain at entertainment. Ang buong staff ay nagkaroon ng dagdag na sigla. Ang kusina ay naglista ng mga espesyal na putahe. Roasted beef, baked salmon, pasta at isang cake na 3 palapag. Ang hardin ay sisindihan ng mga makukulay na ilaw at lalagyan ng mga mesa at upuan na may gintong tela. Sa veranda, ilalagay ang mga lobo at banner na may nakasulat, Happy Birthday Miguel. Habang nakaupo si Miguel sa gilid, pinagmamasdan niya ang mga abalang tauhan. Totoo po kayan darating sila? Tanong niya kay Yaya Violeta na abala sa pagtatahi ng bagong damit na isusuot niya. Oo naman anak, hindi naman mag-aaksaya si Sir ng ganoong kalaking pera kung hindi sigurado. Tiyak darating ang mga bisita. Ngunit kahit may kumpirmasyon mula sa yaya, hindi pa rin naiwasang kumabog ang dibdib ni Miguel.
Naalala niya ang mga panahong iniwan siya ng mga kaklase sa eskwela noong sinubukan siyang isama ni Don Ernesto sa isang activity. Hindi niya makalimutan ang pag-iwas ng mga bata, ang mga matang nakatitig sa kanyang wheelchair at ang mga bulungan sa likod. Bakit ba siya nandito? Hindi naman siya makakasali. Sakit na pilit niyang nilimot, ngunit muling bumabalik tuwing may planong kasama ang ibang tao. Sa kabilang banda, masaya si Mang Hector sa nakikitang kasabikan ni Miguel. Isang hapon, lumapit siya sa binata habang pinagmamasdan nito ang mga lobo na dumarating sa kahon. "Sir Miguel, malapit na ang araw mo ah. Sigurado ako na magiging masaya to. Dapat excited ka." Ngumiti si Miguel pero may bahid ng kaba. "Natutuwa po ako, Mang Hector. Pero paano kung walang dumating? Paano kung iniwan nila ako ulit?" Napatigil si Hector, tiningnan ng diretso ang binata at ngumiti ng may katiyakan. "Alam mo, hindi nasusukat sa dami ng bisita kung gaano kakahalaga. Kahit isa lang ang tunay na nandoon para sa'yo, sapat na yun para maging espesyal ang araw mo. At huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari, andito ako. Hindi kita iiwan." Sa mga salitang iyon, tila nabawasan ang bigat sa dibdib ni Miguel. Kahit papaano, alam niyang may isang taong hindi mang-iiwan sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, umaasa pa rin siyang darating ang mga imbitado dahil sa unang pagkakataon, gusto niyang maramdaman ang pakiramdam ng kabilang sa isang kasayahan. Samantala, si Don Ernesto ay mas lalong naging abala. Tila ba nais niyang patunayan hindi lang kay Miguel kundi sa lahat ng tao na kaya niyang magbigay ng engranding selebrasyon. "Make sure the media gets a glimpse." Utos niya sa assistant habang nasa telepono. "Gusto kong makita nilang hindi lang negosyo ang mahalaga sa akin. Mayroon din akong anak na mahalaga." Isang araw bago ang party, dumating ang mga imbitasyon sa mga piling pamilya. May mga bata pang nag-text kay Miguel, "See you tomorrow." May ilan din na nag-like sa kanyang post tungkol sa birthday party. Napuno ng konting pag-asa ang puso ng binata. "Pa," sabi niya kay Don Ernesto nang dumalaw ito saglit sa kanyang kwarto. "Salamat po ha, ngayon lang ako nakaramdam na baka maging masaya ang birthday ko." Hinaplos ni Don Ernesto ang balikat ng anak. "You deserve this, Miguel. Gusto kong ipakita sa iyo na kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Bukas, makikita mo." Ngunit sa likod ng lahat ng preparasyon, hindi maalis ang kaba sa puso ni Miguel. Sa bawat lobo na isinasabit, sa bawat upuan na inilalagay sa harbin, may tanong siyang paulit-ulit na bumabalik. Darating kaya talaga sila? O baka naman muling mauwi sa katahimikan ang kanyang espesyal na araw? Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang mansyon na puno ng ilaw, nagbulong siya sa sarili. Sana bukas, hindi na ako mag-isa. At sa kanyang dibdib, umaasa siyang sa wakas, makakaramdam siya ng tunay na kasayahan. Hindi mula sa yaman, hindi mula sa mga dekorasyon, kundi mula sa presensya ng mga taong handang makiselebrate kasama siya. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Miguel, ang kanyang kaarawan. Sa loob ng mansion, abala ang lahat ng tauhan. May mga dekorasyong nakasabit sa bawat sulok ng bulwagan, mga lobo na kulay asul at ginto, mahahabang tela na nakalambitin mula sa kisame, at mga kandilang naglalagablab sa mga mamahaling kandelabra. Sa gitna ng bulwagan nakatayo ang isang napakalaking cake na 3 palapag, pininturahan ng icing na kulay asul at puti. At may nakasulat na "Happy Birthday, Miguel," gamit ang gintong tsokolate. Ang bawat mesa ay tinakpan ng pelos na tela at bawat plato ay tila yari sa pilak. Lahat ng bagay ay parang hinugot mula sa isang fairy tale. Si Miguel ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakasuot ng bagong barong na iniayos pa ni Yaya Violeta kagabi. May makintab na itim na sapatos sa kanyang paa, kahit alam niyang hindi niya iyon magagamit upang maglakad. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, puno ng kaba at pananamik. Habang pinagmamasdan ang paligid, hindi niya maiwasang ngumiti. "Ang ganda ng lahat," bulong niya kay Yaya Violeta. "Siguro darating talaga sila."
Darating sila, anak, sagot ng yaya habang inayos ang kanyang kwelyo. Tingnan mo, andyan ang mga lobo, ang cake at ang musikero. Wala namang dahilan para hindi sila pumunta. Ngunit kahit sa tono ng kanyang boses, may bahid ng pang-alok. Alam ni Violeta na hindi sa dekorasyon na susukat ang saya ng isang bata, kundi sa mga taong nandoon para iparamdam na siya ay hindi nag-iisa. Isa-isa, nagdatingan ang mga waiters na may dalang trays ng pagkain. Amoy na amoy ang roasted beef at ang bagong hango sa oven na lasagna. Ang mga ilaw sa bulwagan ay nagsimulang magliwanag ng mas maliwanag at ang musika ng violin ay sumayaw sa hangin. Lahat ng iyon ay para kay Miguel. Ngunit habang umuusad ang mga minuto, isang bagay ang hindi pa dumarating. Ang mga bisita. Ya, tanong ni Miguel habang nakatanaw sa pintuan, anong oras po ba ang sabi sa imbitasyon? 3:00 anak, sagot ng yaya habang sinusulyapan ang orasan. Mag-aalas 4 na. Baka na traffic lang sila. Tumango si Miguel, pilit na pinapawi ang kaba. Pinikit niya ang mga mata at inisip ang mga batang papasok sa pinto. May dalang regalo, may halakhak at may mga salitang happy birthday. Ngunit nang dumilat siya, wala pa ring dumating. Sa halip, isang staff ang lumapit kay Don Ernesto at bumulong. Sir, may nag-message po. Hindi raw makakarating ang pamilya nila. May emergency. Saglit na nanumo ang mukha ni Don Ernesto. Ngunit mabilis din niyang tinakpan iyon. Sige, noted. Baka yung iba parating na, sagot niya. Muling tumingin si Miguel sa pintuan, umaasang may biglang darating. Ngunit sa halip, isa na namang mensahe ang dumating sa telepono ng kanyang ama. Sorry, we can't make it today. Something came up. Sunod-sunod ang mga dahilan. May sakit ang bata, may conflict sa schedule, o biglang may lafad ang pamilya. Hanggang sa ang lahat ng imbitado ay nagpadala ng mensahe ng pagliban. Ang engrandeng bulwagan na puno ng pagkain at dekorasyon ay nanatiling tahimik, maliban sa musika ng violin na tila mas lalo pang nagpatingkad ng kalungkutan. Pa, mahinang tawag ni Miguel. May nanginginig sa tinig. Bakit po wala pa sila? Napayuko si Don Ernesto, halatang nahihirapan sumagot. Siguro anak, may mga hindi inaasahang nangyari. Pero huwag kang mag-alala, marami namang pagkain. Masaya pa rin tayo, kahit tayo-tayo lang. Subalit ang mga mata ni Miguel ay nagsimulang maluha. Hindi niya magawang paniwalaan ang mga dahilan. Para sa kanya, sapat na sanang dumating kahit isa man lang. Kahit isang batang handang makipaglaro at magsabing maligayang kaarawan. Umikot siya ng tingin at nakita ang mga waiters na tahimik lang nakatayo, ang musikero na halos hindi makatingin sa kanya, at ang mga mesa na punong-puno ngunit walang tao. Ang bawat upuan ay para bang nanunuyat, tila sinasabing walang gusto umupo sa tabi niya. Ang damdamin niya ay unti-unting nabasag. Pinilit niya mumiti, ngunit hindi na kinaya ng kanyang puso. Bulong niya kay Violeta, baka wala na talagang darating. Niyakap siya ng yaya, sabay sabing, Miguel, hindi ka nag-iisa, narito kami, narito ako. Ngunit sa loob ni Miguel, alam niyang hindi iyon sapat. Sa kauna-unahang pagkakataon, umasa siya ng isang masayang birthday, ngunit ang tanging natanggap niya ay katahimikan at mga bakanteng upuan. Habang ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap at ang cake ay nananatiling buoy at hindi tinatamaan ng kandila, ramdam ni Miguel na parang isa siyang estranghero sa sariling selebrasyon. At sa puso niya, isang mapait na katotohanan ang dahan-dahang lumulubog. Maaari palang maging napakalaki ng handaan, ngunit walang saysay kung wala ang mga taong handang matisaya sa iyo. Habang lumalalim ang hapon, lalo lamang naging malinaw kay Miguel ang kalagayan. Wala ni isang batang dumating sa kanyang engrandeng birthday party. Ang mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok ng bulwagan ay tila nagiging masyadong maliwanag, para bang ipinapakita ang katotohanang walang laman ang mga mesa at upuan. Ang mga banderitas na maingat na isinabit ng mga tauhan kahapon ay nakalaylay na parang mga walang saysay na dekorasyon. Ang 3 palapag na cake na kanina lamang ay puno ng pag-asa, ngayon nagmumukhang isang bantayog ng kalungkutan.
Tahimik na nakaupo si Miguel sa kanyang wheelchair, sinusubukang maging matatag. Pinipilit niyang ngumiti, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Sa kanyang tabi, si Yaya Violeta ay hindi na ring maitago ang awa sa binata. Miguel, anak, wika niya habang hinahaplos ang buhok nito. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Hindi sila ang batayan ng iyong kahalagahan. Ngumiti si Miguel ng mapait. Hindi ba't mas masakit kasi nag-ayos pa sila para sa akin? Nagpadala ng mga text, nagsabing darating sila. Pero bakit ganito? Ang dami-dami ng upuan, pero walang gustong umupo sa tabi ko. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang napatingin sa higanteng cake. Sayang lang, kahit isang bata lang, sana may dumating. Samantala, si Don Ernesto ay nakatanggap ng tawag sa kanyang telepono. Sa halip na manatili sa tabi ng anak, mabilis siyang tumayo at tumungo sa gilid ng bulwagan. Yes, I understand. Mariing sabi niya sa kausap. We can renegotiate the deal next week. Send me the updated numbers. Halos hindi man lang siya lumingon kay Miguel na patuloy na naghihintay ng kanyang atensyon. Nang ibinaba niya ang telepono, lumapit siya at pilit na ngumiti. Anak, ayos lang yan. Hindi naman kailangan ng maraming tao para maging masaya. Ngunit halata sa tinig ng bata ang hinanakit. Pa, bakit lagi na lang kayong may kausap na iba? Ngayon na lang sana. Birthday ko, pero wala rin kayo dito ng buo. Hindi na napigilan ni Miguel ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napayuko si Don Ernesto. Tila hindi alam kung paano sasagutin ang anak. Ang taong sanay magsalita sa harap ng mga negosyante ay ila naubusan ng salita sa harap ng sariling dugo. Ang mga tauhan ay patuloy na kumikilos, nag-aayos ng mga pagkain at dekorasyon na wala namang tatangkilik. Ang musikero ay patuloy na tumutugtog ng violin. Ngunit ang kanyang musika ay nagiging mas malungkot, para bang sumasalamin sa damdamin ni Miguel. Huwag ka na munang tumugtog. Utos ni Don Ernesto sa musikero, ngunit huli na. Ramdam na ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Si Miguel ay nagkunwaring matatag, pinahit ang kanyang mga luha gamit ang panyo. Okay lang po pa, siguro sanay na rin ako. Kahit noong maliit pa ako, wala naman talagang sumasama sa akin. Ngayon, mas enggrande lang ang venue, pero pareho pa rin pala ang pakiramdam. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halatang pilit lamang ito. Sana bukas makalimutan ko na ito. Anak, bulong ni Don Ernesto, ngunit wala nang nasabi pa. Para siyang biglang napipi at naglakad palayo upang sagutin muli ang isang tawag mula sa opisina. Iniwan niya si Miguel na nakaupo mag-isa sa gitna ng engrandeng bulwagan. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Yaya Violeta at mahigpit na hinawakan ang kamay ng binata. Miguel, andito kami. Andito ako. Hindi kita iiwan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang mga salita upang punan ang pagkukulang ng mga kaedad ni Miguel at ng sariling ama nito. Ang kalungkutan ng isang batang walang kaibigan ay hindi kayang takpan ng kahit anong ginhawa ng yaman. Habang ang oras ay tumatakbo, nagsimulang mag-uwian ang ilang staff na tapos na ang kanilang tungkulin. Ang pagkain ay nanatiling hindi ginagalaw, ang cake ay nananatiling buo. Ang mga kandila na dapat sana'y sabay-sabay na sisindihan ay hindi man lang nahawakan ng posporo. Ang mga lobo ay nagsimulang lumaylay at ang musika ay tuluyang huminto. Ang engrandeng party ay naging isang piging ng kawalan. Si Miguel, bagamat sugatan ang puso, ay nagkunwaring matibay. Pinilit niyang ngumiti kay Yaya Violeta at kay Mang Hector na noon ay lumapit din upang silipin ang bata. Mukha yatang walang dumating, Sir Miguel. Maingat na sabi ni Hector. Pero huwag mong isipin na nag-iisa pa. Andito ako. Napatingin si Miguel kay Hector at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang may isang tao na nagsabi ng mga salitang hindi formal, hindi obligado, kundi taos-puso. Salamat po, Mang Hector. Mahinang tugon niya, siguro mas maganda ng isa o dalawang taong totoo kaysa sa daan-daang nagsasabing darating pero iiwan ka rin. Sa gabing iyon, nagpatuloy ang katahimikan sa buong mansyon. Ang engrandeng selebrasyon na pinlano ng ilang linggo ay nauwi sa luha at katahimikan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito,
nagsimula ring mabuo ang isang kakaibang pag-asa sa puso ni Miguel. Isang pag-asang baka nga hindi sa dami ng bisita na susukat ang halaga ng isang tao, kundi sa mga tunay na taong handang hawakan ang kanyang kamay sa oras ng kalungkutan. Pagkatapos ng mahabang hapon ng kabiguan, halos wala nang natira sa kasiglahan ni Miguel. Ang engranding bulwagan na kanina lamang ay puno ng ilaw at musika ay ngayoy tila isang malaki at malamig na silid na walang ibang tunog kundi ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame. Ang mga lobo ay dahan-dahang lumalaylay. Ang mga kandila ay hindi kailanman nasindihan. At ang 3 palapag na cake ay nanatiling buo para bang naghintay ng isang kaganapang hindi kailanman dumating. Si Miguel ay nakaupo sa gitna. Hawak kong kanyang panyo, pilit pinapahid ang mga bakas ng luha. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang manatiling matatag, ngunit ang kanyang puso ay wasak na masak. Anak, baka gusto mo nang magpahinga. Malumanay na sabi ni Yaya Violeta. Lumapit at itinakip ang balikat ng bata ng isang kumot. Ngunit humiling si Miguel. Hindi pa ya. Gusto ko pa sanang baka sakaling may dumating. Alam niyang wala na talagang parating. Ngunit ang isang hibla ng pag-asa ay kumakapit pa rin sa kanyang puso. Tumitig siya sa pintuan. Ngunit gaya ng mga nakaraang oras, ipoy nanatiling sarado at tahimik. Habang ang iba pang mga tauhan ay nagsimulang magligpit, napansin ni Mang Hector si Miguel na nakaupo pa rin sa gitna ng bulwagan. Hindi niya matiis ang tanawin ng isang batang nagdiriwang ng kaarawan ng mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak pa rin ang mop na kanina lamang ay ginamit niya sa paglilinis ng beranda. Huminto siya sa tabi ng binata at marahang inilapag ang mop at imba. Walang sinabi si Hector sa una, ngunit lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Miguel. Nanlamig si Miguel sa pagkagulat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang init na hatid ng simpleng hawak na iyon. Napatingin siya kay Hector at sa mga mata ng janitor ay nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya naranasan mula sa mga bisita o kahit sa sariling ama. Isang malasakit na totoo, walang kapalit at walang kondisyon. Mang Hector, mahina niyang bulong, bakit niyo po ito ginagawa? Umupo si Hector sa tabi ng wheelchair at bahagyang ngumiti. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang maghintay ng mga taong hindi na darating. Alam ko rin ang sakit ng hindi ka pinipili. Pero Miguel, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Andito ako, hindi kita iiwan. Para kay Miguel, ang mga salitang iyon ay tumagos ng diretso sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa buong maghapon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay nanginginig sa lungkot ay unti-unting kumalma sa hawak ni Hector. Salamat po, sabi niya. Halos hindi na marinig ang boses. Kahit isa lang pala, sapat na para hindi ko makalimutan ang araw na ito. Sa mga oras na iyon, tila nagbago ang anyo ng buong bulwagan. Hindi na mahalaga ang mga bakanting mesa, ang mga pagkaing hindi nagalaw, o ang cake na nanatiling buo. Ang simpleng presensya ni Hector at ang mahigpit ngunit banayad na hawak sa kanyang kamay ay higit pa sa lahat ng engranding dekorasyon na nakapaligid sa kanila. Sa kabila ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama, ngayon lamang naramdaman ni Miguel na may isang taong tunay na nariyan para sa kanya. Ilang saglit silang nanatiling tahimik. Tanging ang paghinga ng dalawa ang maririnig sa loob ng bulwagan. Ngunit sa katahimikan, may bigat na natanggal sa dibdib ni Miguel. Ang hawak ni Hector ay tila nagsasabing, hindi mo kailangang maghintay ng marami. Ang mahalaga, may isang hindi bibitaw. Maya-maya, lumapit si Don Ernesto matapos nakipag-usap sa telepono. Nakita niyang hawak ni Hector ang kamay ng kanyang anak. Saglit siyang natigilan at parang may kurot na naramdaman sa kanyang puso. Miguel, sabi niya pilit na mahinahon, pasensya ka na anak. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Hindi ko ring alam kung paano ko babawiin. Tumingin si Miguel sa ama at sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot ng okay lang pa. Sa halip, marahan niyang hinigpitan ang hawak kay Hector at nagsabing, Pa, hindi ko kailangan ng engranding handaan. Ang kailangan ko,
may kasama akong totoo tulad ni Mang Hector. Napayuko si Don Ernesto, halatang tinamaan ng mga salita ng anak. Wala siyang naisagot. Sa lahat ng negosyasyon at boardroom meeting na kanyang dinaanan, wala siyang naging kasagutan sa simpleng hiling ng kanyang anak. At sa mismong gabing iyon, tahimik siyang umatras. Iniwan ang magkaibigang tila mas higit pang may koneksyon kaysa sa kanya at sa sariling anak. Sa huling oras ng gabi, nang lahat ng ilaw ay pinatay na at tanging buwan na lang ang nagbibigay liwanag mula sa bintana, nanatiling nakaupo si Miguel sa tabi ni Hector. "Mang Hector," tanong niya, "kung hindi kayo lumapit kanina, baka akala ko wala talagang may pakialam sa akin." Hinaplos ni Hector ang balikat ng bata. "Minsan, Miguel, kailangan lang natin ng isang taong hahawak sa kamay natin para maalala nating hindi tayo nag-iisa. At kung wala kang mahahanap na ganoon, hayaan mong ako na ang gagawa para sa'yo." Sa mga salitang iyon, natapos ang araw na nagsimula sa sakit at pangungulila, ngunit nagtapos sa isang hindi inaasahang ginhawa. Sa gitna ng mga bakanting upuan at hindi nasindihang kandila, nahanap ni Miguel ang isa at pinakamahalagang bagay, isang taong handang manatili kahit lahat ng iba ay nawala. Kinabukasan matapos ang malungkot na kaarawan ni Miguel, tila may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ito dahil sa ingrandeng handaan na hindi natuloy, kundi dahil sa simpleng hawak kamay na ginawa ni Mang Hector kagabi. Habang ang buong mansyon ay tahimik at abala ang mga tauhan sa pagliligpit ng mga natirang dekorasyon at pagkain, si Miguel naman ay masigla na nakatanaw mula sa kanyang veranda. Hindi na siya basta nag-iisa. May isang tao na handang makinig at manatili sa kanyang tabi. Lumapit si Hector, bitbit ang isang maliit na kahon ng chess na halatang luma na at may kupas na mga gilid. "Sir Miguel," wika niya, "baka gusto mong subukan ito. Chessboard po ito. Dati, madalas akong maglaro kasama ng anak ko." Naputol ang kanyang tinig, halatang may bahid ng lungkot. Pero agad din yan inayos ang sarili. "Ngayon, baka pwede nating gawing libangan." Napangiti si Miguel, agad na naengganyo. "Chess? Hindi pa po ako marunong masyado, Mang Hector, pero gusto ko pong matutunan." Inilatag ni Hector ang board sa mesa, malapit sa wheelchair ni Miguel, at isa-isa niyang ipinaliwanag ang galaw ng bawat pyesa. Habang nakikinig, nadama ni Miguel na para bang may bagong pintuan na nagbukas sa kanyang mundo. Hindi na lamang siya nakaupo at nanonood ng oras na lumilipas. Ngayon, natututo siyang mag-isip, magplano, at lumaban sa pamamagitan ng maliliit na galaw. "Ang chess, Miguel," sabi ni Hector habang pinapagalaw ang kabayo, "hindi lang basta laro. Isa itong paalala na bawat galaw mo ay may epekto. At kahit maliit ang hakbang, pwede itong magdala ng malaking pagbabago." Tinipigan siya ni Miguel, tila ba kumakapit sa bawat salita ng hanitor. "Parang buhay din, hindi ba?" Tugon ng bata, "Minsan, hindi mo alam kung saan ka pupunta, pero kailangan mong subukan." Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw nila ang paglalaro ng chess. Tuwing hapon, matapos ang therapy ni Miguel, pumupunta si Hector upang makipaglaro at magkwento. Habang naglalaro, nagiging mas malapit sila sa isa't isa. "Mang Hector," minsan ay tanong ni Miguel, "bakit po kayo palaging nandito? Hindi niyo po ba kailangan magtrabaho sa ibang parte ng mansion?" Tumawa lang si Hector. "Trabaho ko ang maglinis, oo. Pero trabaho rin ng puso ko ang manatili sa tabi ng mga taong nangangailangan ng kasama. At ikaw yon, Miguel." Bukod sa chess, sinimulan ni Hector na dalhin si Miguel sa hardin. Kung dati natatakot si Miguel na lumabas ng walang kasama, ngayon ay may gabay siya. Itinutulak ni Hector ang kanyang wheelchair palabas sa bulwagan papunta sa malawak na hardin na puno ng bulaklak at punong namumunga. "Ang ganda pala dito," bulalas ni Miguel habang nakatingala sa mga bituin ng gabi. "Hindi ko po alam na ganito kalawak ang hardin natin. Lagi lang po kasi akong sa loob." "Dapat lumabas ka minsan, Miguel," sabi ni Hector habang pumupulot ng nahulog na sampagita at iniabot sa bata. "Ang hangin dito para sa'yo rin.
hindi lang sa mga dumadaan o nagtatrabaho. Ikaw ang tunay na may-ari ng mga tanim na ito. Inamoy ni Miguel ang bulaklak at napangiti. Salamat po, Mang Hector. Ngayon ko lang naramdaman na parang buhay pala talaga ako. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakilala ni Miguel ang janitor. Hindi na ito basta trabahador sa mansyon. Ito'y naging kaibigan, kasama at gabay. Sa tuwing nagkwekwento si Hector tungkol sa kanyang buhay sa probinsya, kung paanong dati nagtuturo siya sa mga bata, kung paanong natuto siyang magtanim at makibaka sa hirap. Natututo rin si Miguel na hindi lahat ng yaman ay nasusukat sa pera. Mang Hector, minsan ay wika niya, siguro ikaw ang naging guro ko, hindi ako matatakot sumubok. Kasi ramdam ko, hindi mo ako huhusgahan. Mumiti si Hector, may bakas ng lungkot, ngunit puno rin ng pagmamalaki. Hindi ko kailanman huhusgahan ang isang batang may tapang na lumaban. Tandaan mo, Miguel, hindi mo kailangan ng paa para tumayo. Kailangan mo lang ng puso na marunong sumubo. Naging mas maliwanag ang bawat umaga para kay Miguel dahil sa pagkakaibigang ito. Kung dati ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa therapy at katahimikan ng mansyon, ngayon ay puno na ito ng halakhak, mga kwento at mga bagong bagay na natututunan. Unti-unti, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ngumiti ng totoo. Hindi lang dahil gusto niyang magpanggap na matatag, kundi dahil may dahilan na siya upang maging masaya. Minsan, habang naglalaro sila ng chess, biglang nagtanong si Miguel, Mang Hector, kung sakaling dumating ulit ang birthday ko, sa tingin niyo po ba may darating na mga bata? Tumingin si Hector sa kanya, diretso at tapat. Miguel, hindi ko alam ang sagot dyan, pero ang sigurado, ako ang unang darating. At habang buhay kang may kaibigan sa akin. Namutla ang mga mata ni Miguel at hindi niya napigilang ngumiti ng malawak. Salamat po, kayo po ang unang tao na nagparamdam sa akin na may halaga ako. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang pagkakaibigang mas matibay kaysa sa mga pangakong madalas na napapako. Hindi ito batay sa yaman o sa posisyon, kundi sa katapatan at malasakit. Si Miguel ay hindi na lamang isang batang 80 bilyonaryo na iniwan ng kanyang mga bisita. Siya ngayon ay isang batang may kaibigan, isang janitor na handang humawak ng kanyang kamay sa oras ng lungkot at handang itulak ang kanyang wheelchair papunta sa direksyon ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo mula nang mas lumalim ang ugnayan ni Miguel at Hector, unti-unti itong napansin ng ibang mga tauhan sa mansyon. Madalas nilang makita si Hector na nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Miguel, nagtuturo ng chess o kaya na may nagtutulak sa kanya palabas ng beranda patungo sa hardin. Sa bawat pagkakataon, kapansin-pansin ang kakaibang sigla ng binata. Kung dati ay tahimik lamang si Miguel, ngayon ay maririnig na ang kanyang halakhak sa mga pasilyo. At kung dati ay bihira siyang ngumiti, ngayon ay madalas na siyang makitang masaya. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. Sa kusina, habang nag-aayos ng mga kagamitan, nagbubulungan ang ilang tauhan. Napansin niyo ba si Sir Miguel? Lagi na lang kasama si Hector? Arang wala ng ibang tao sa paligid, kundi siya. Bulong ng isa sa mga waitress. Tama ka, sagot naman ng isa. Tayo, ilang taon na tayong nagsisilbi dito. Pero ni minsan, hindi tayo kinausap ng ganoon. Si Hector, bagong salta lang, pero parang siya na ang pinakamalapit kay Sir Miguel. May halong selos at inggit sa kanilang mga tinig. Tila ba hindi nila matanggap na ang isang janitor lamang ang nakahanap ng daan patungo sa puso ng binata. Kahit si Yaya Violeta, na matagal nang kasama ni Miguel, ay hindi maiwasang makaramdam ng pangamba. Isang gabi, habang inaayos niya ang kumot ng bata bago matulog, nagsalita siya. Miguel, anak, napapansin kong lagi ka na lang kay Mang Hector. Baka naman masyado kang nagiging dependent sa kanya. Paano kung bigla siyang mawala? Hindi ba't mas masasaktan ka? Nag-isip sandali si Miguel tapos ay ngumiti. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko kayo mahalaga. Pero si Mang Hector, iba siya.
Parang naiintindihan niya ako kahit hindi ako magsalita. Hindi ko maramdaman yun kahit sa iba. Sa kabilang banda, nakarating din kay Don Ernesto ang bulong-bulungan. Isang gabi, nilapitan siya ng isa sa mga tauhan habang nasa opisina. Sir, pasensya na po, pero baka dapat ay pag-isipan ninyo ang masyadong pagiging malapit ni Hector kay Miguel. Baka ginagamit lang niya ang bata. Hindi natin alam ang totoo niyang intensyon. Napakunot ang noo ni Don Ernesto. Sanay siya na marinig ang mga chismis sa loob ng kanyang kumpanya, ngunit ngayon, sariling mansyon na ang pinagmumulan ng bulong. Wala akong nakikitang masama sa ginagawa niya. Malamig na sagot niya. Kung napapasaya niya ang anak ko, bakit po siya hahadlangan? Ngunit kahit sa kabila ng sinabi ni Don Ernesto, hindi pa rin tumigil ang mga chismis. Sa tuwing nakikita nila si Hector at Miguel na magkasama, palaging may mga matang nakamasid, nag-aabang ng pagkakamali. Isang hapon, habang nagtuturo si Hector kay Miguel kung paano ayusin ang mga piyesa ng chess, lumapit ang isa sa mga hardinero na may mapanuring tingin. Sir Miguel, wika nito, ingat lang po. Baka ginagamit ka lang ng ibang tao. Hindi lahat ng nagpapakita ng bait ay totoo. Napakunot ang noo ni Miguel, halatang nagulat. Mang Tomas, hindi ganoon si Mang Hector. Kung may isang taong tunay na nagmamalasakit sa akin, siya yun. Umiling lang ang hardinero at umalis. Ngunit iniwan nito ang bigat na mga salita sa hangin. Maya-maya lumapit si Hector na halatang narinig ang usapan. Miguel, huwag mo nang intindihin ang sinasabi nila. Sabi niya, sanay na ako sa ganyan. Kapag ang isang tao ay may nakikitang kakaiba, madali silang magduda. Tumingin si Miguel sa kanya. Puno ng tiwala ang mga mata. Hindi ako nagdududa, Mang Hector. Hindi ko papakinggan ang sinasabi nila. Basta't alam kong totoo kayo sa akin. Mumiti si Hector, bahagyang napaluha sa narinig. Salamat, Miguel. Sapat na sa akin ang tiwala mo. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Ngunit kasabay nito, lalong lumakas ang bulong-buluman sa mansyon. Para bang bawat ngiti ni Miguel kapag kasama si Hector ay tinutubuan ng selos at duda mula sa ima. Ang dating tahimik na paligid ay napalitan ng malamig na tinginan at lihim na kwentuhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling matatag si Miguel sa kanyang paninindigan. Mas gugustuhin niyang may isang kaibigan na tunay kaysa daan-daang taong peke ang malasakit. Sa gitna ng mga pagsubok na iyon, lalo namang lumakas ang kanilang pagkakaibigan. At sa puso ni Miguel, mas lalo niyang pinanghawakan ang katotohanan. Si Hector ang nagbigay ng kulay sa kanyang mundong dati puro katahimikan at kalungkutan lamang. At kahit pa may mga matang nakamasid at mga bibig na nagbubulong, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, may isang taong totoo sa kanya, isang taong handang humawak ng kanyang kamay kahit pa siya ay iniwan ng lahat. Isang gabi, habang tahimik na naglalaro ng chess sina Miguel at Hector sa veranda, biglang napansin ng binata na tila malayo ang tingin ng kanyang kaibigan. Hindi kasing linaw ng dati ang mga mata ni Hector. May bigat, may lungkot na animoy matagal nang tinatago. Mang Hector, wika ni Miguel habang iniikot ang isang pawn sa kanyang kamay. Napapansin ko pong parang may iniisip kayo. May problema po ba? Umiling si Hector, ngunit hindi siya makapagsinungaling sa harap ng bata. Wala, Miguel. Huwag mong intindihin ang isang matandang kagaya ko. Ngunit hindi kumbinsido si Miguel. Hindi po, Mang Hector. Lagi niyo po akong sinasabihan na huwag kong itago ang lungkot ko. Ngayon, kayo naman po, kaibigan niyo po ako. Pakinggan ko man lang kayo. Napatigil si Hector, tumingin sa mga mata ni Miguel, at sa huli ay bumuntong hininga. Sige anak, siguro panahon na para malaman mo kung sino talaga ako. Inayos niya ang pagkakaupo. Inilagay ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at nagsimulang magkwento. Alam mo ba, dati akong guro sa isang maliit na baryo sa Isabela. Mahal ko ang pagtuturo. At mahal ko rin ang mga bata. Hindi kami mayaman pero sapat na para mabuhay ng marangal. May asawa ko noon at isa kaming anak na lalaki. Kasing edad mo siya ngayon kung nabubuhay pa.
Napatigil si Miguel, ramdam ang bigat ng bawat salita. May anak po kayo? Tanong niya, halos pabulong. Tumango si Hector. Oo, Miguel. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsikap noon. Marunong siya, masayahin, at palaging puno ng pangarap. Pero isang araw, nagkasakit siya. Isang sakit na hindi namin kayang gamutin sa probinsya. Sinubukan kong dalhin siya sa ospital sa Maynila, ngunit huli na ang lahat. Nawala siya sa amin. Halos nanginginig ang boses ni Hector sa huling pangungusap at kahit pilit niyang pinipigilan, tumulo ang kanyang luha. Tahimik si Miguel, walang maisagot, ngunit dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa kamay ni Hector. Ginaya ang ginawa sa kanya noong araw ng kanyang birthday. Mang Hector, mahina niyang sabi, hindi ko po alam kung paano kayo pakakalmahin. Pero kung pwede, sana isipin niyo po na ako na lang ang anak niyo. Hindi man ako yung nawala sa inyo, pero pwede niyo po akong ituring na ganon. Napangiti si Hector sa kabila ng mga luha. Salamat Miguel, hindi ko inakalang maririnig ko pa ang ganyang salita. Simula nang mawala ang anak ko, parang nawalan na ako ng dahilan para lumaban sa buhay. Kaya ako napadpad kung saan-saan, nagtrabaho sa bukid, naging kargador at sa huli janitor. Hindi ko na inisip ang mga pangarap ko noon. Pero nang makilala kita, parang may nabuhay ulit sa puso ko. Para bang nakikita ko sa iyo ang anak kong nawala. Nagpatuloy si Hector sa kanyang kwento at si Miguel ay tahimik na nakinig. Bawat salita'y itinatago sa kanyang puso. Kaya siguro ako agad lumapit sa iyo nung araw ng birthday mo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maiwan, nang hindi siputin, nang hindi mahalaga. Ayokong maranasan mo pa iyon ng mag-isa. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ang ginawa niyo, sagot ni Miguel. Kung hindi niyo ako nilapitan noon, baka naniwala na talaga ako na wala akong talaga. Pero ngayon, pakiramdam ko, may nagmamalasakit sa akin at kung pwede, sana ako na ang maging dahilan para hindi niyo na rin maramdaman ang pagiging nag-isa. Mula sa gabing iyon, mas naging malalim ang kanilang ugnayan. Hindi na lamang sila basta magkaibigan, para silang mag-ama na muling natagpuan ang isa't isa sa gitna ng kawalan. Tuwing nagkwekwento si Hector tungkol sa kanyang anak, nararamdaman ni Miguel na para bang siya ang kahalili. Isang buhay na alaala na muling nagbibigay ng pag-asa sa matanda. At tuwing nagkikwento si Miguel tungkol sa kanyang pangarap, nagiging inspirasyon siya kay Hector para maniwala ulit na may saysay ang bukas. Ngunit hindi lahat ng tao sa mansyon ay natuwa sa bagong kaalamang ito. Nang marinig ng ilang tauhan ang tungkol sa nakaraan ni Hector, lalo silang naghinala. Kaya pala siya malapit kay Sir Miguel, bulong ng isa. Ginagamit lang niya ang bata dahil sa pagkawala ng anak niya. Ginagawa niyang kapalit. Ngunit sa halip na mag-alala, mas lalo lamang naging determinado si Miguel na ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Hindi niya ako ginagamit, mariin niyang sabi kay Yaya Violeta nang minsang tinanong siya. Kung alam niyo lang ang sakit na pinagdaanan niya, hindi niyo siya huhusgahan. Hindi siya nandito para sa sarili niya. Nandito siya para sa akin. Isang gabi, bago matulog, kinausap muli ni Miguel ang ama. Pa, alam niyo ba kung anong kwento ni Mang Hector? Nawala po ang anak niya. Siguro kaya ganoon siya sa akin. Pero pa, hindi siya mapanganib. Hindi niya ako ginagamit. Totoo siya. Saglit na natigilan si Don Ernesto, tila na antig sa sinabi ng anak. Kung ganoon Miguel, baka nga siya'y hindi lang basta tauhan dito. Baka siya ang tunay na kaibigang kailangan mo. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Miguel, naisip niyang minsan pala, ang mga taong dumadating sa ating buhay ay hindi aksidente. May dahilan kung bakit sila ipinapadala sa tamang oras, sa oras ng pangulila, sa oras ng pagkawala, at sa oras na kailangan nating maramdaman na hindi tayo nag-iisa. At sa kaso ni Miguel at Hector, ang dahilan ay malinaw. Sila'y parehong sugatan, ngunit sabay na muling bumabangon dahil sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, naging malaking bahagi na ng buhay ni Miguel ang presensya ni Hector. Dahil sa suporta at tiwala ng janitor, unti-unti niyang natutunang harapin ang kanyang takot. Kung dati ay kontento na siya sa loob ng mansyon at sa mga simpleng laro ng chess,
Ngayon ay nagkaroon na siya ng pangarap na higit pa roon. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Miguel at Hector sa veranda, biglang nagsalita ang binata. Mang Hector, alam niyo po ba kung ano ang gusto kong maging balang araw? Gusto kong maging abogado. Napangiti si Hector. Halatang natuwa. Abogado? Aba, maganda yan. Alam mo, Miguel, hindi lahat ng tao may lakas ng loob na mangarap. Pero tandaan mo, hindi sapat ang pangarap. Kailangan mo ring kumilos para makuha ito. Tumingin si Miguel sa kanyang mga paa na nakalapat sa footrest ng wheelchair. Pero paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung pagtawanan lang nila ako dahil ganito apo? Hinawakan ni Hector ang balikat ng bata. Hindi mo kailangang lumakad para tumayo sa sarili mong paninindigan. Kung totoo ang hangarin mo, matututunan mong ipaglaban ang sarili mo. Dahil sa mga salitang iyon, nagpasya si Miguel na pumasok muli sa isang normal na paaralan. Hindi ito naging madali, lalo't matagal na siyang hindi nakisalamuha sa ibang bata. Ang unang araw ay puno ng kaba. Habang itinutulak siya ng driver papasok sa gate ng paaralan, ramdam niyang nakatingin ang lahat ng estudyante sa kanya. May ilan na bulong ng bulong, may iba namang napahinto at nakatitig lamang. Nang pumasok siya sa classroom, bumungad ang mga malalakas na tawanan. "Uy, may bagong robot!" Sigaw ng isa. "Wheelchair boy!" Dagdag pa ng isa. Sabay halakhak ng iba. Pinilit ni Miguel na huwag magpakita ng emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, tila dinudurog ang kanyang puso. Pag-uwi sa mansyon, direkta siyang nagpunta kay Hector. "Mang Hector," halos umiiyak niyang sabi, "Hindi ko po kaya. Lahat sila pinagtatawanan ako. Hindi ako nababagay doon." Umiling si Hector at hinawakan ang kamay niya. "Miguel, hindi ka sumuko dahil sa katawan mo, kundi dahil sa iniisip mo. Alam kong nasaktan ka, pero isipin mo, kung hindi mo haharapin ang pangungutya, paano mo maipapakita sa kanila na higit ka pa sa nakikita nila?" Kinabukasan, muling bumalik si Miguel sa paaralan, dala ang lakas ng loob na binigay ni Hector. Pinili niyang huwag pansinin ang mga biro at pangungutya. Sa halip, ipinakita niya ang galing sa klase. Sa unang linggo pa lang, napansin ng guro ang kanyang talino sa pagsusulit sa math. "Miguel," sabi ng guro sa harap ng klase, "highest score ka sa exam. Congratulations." Tahimik ang buong silid. At kahit may ilan pang bumubulong ng masasakit na salita, hindi nila maikakaila ang husay ni Miguel. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niyang patunayan ang sarili. Habang lumilipas ang mga linggo, nakahanap si Miguel ng ilang kaibigan na tunay. Isa sa kanila si Marco, isang tahimik na estudyante na mahilig din sa pagbabasa. "Alam mo Miguel," wika ni Marco habang sabay silang nagbabasa sa library, "wala akong pakialam kung naka-wheelchair ka. Ang mahalaga, matalino ka at mabait. At saka, ang galing mo sa chess. Turuan mo rin ako minsan." Napangiti si Miguel. Ramdam niyang hindi lahat ay mapanghusga. May mga tao ring handang tanggapin siya ng buo. Pagbalik sa mansyon, masayang ibinalita ni Miguel kay Hector. "Mang Hector, may nakilala akong kaibigan. Hindi niya ako tinitingnan na kakaiba. Nakakatuwa lang po, kasi pakiramdam ko normal din ako." Tinapik ni Hector ang balikat niya. "Anak, normal ka. Hindi ka kailanman naging kulang. Ang tanging kulang lang yung paniniwala mong kaya mong makihalubilo at ngayon nakita mong posible." Ngunit sa kabila ng mga maliliit na tagumpay, hindi pa rin nawawala ang mga pangungutya. May mga araw na binabato ng masasakit na salita si Miguel sa hallway. Lawyer daw? Hindi nga makalakad. Ngunit imbes na umatras, natutunan na niyang ngumiti at ipagpatuloy ang kanyang landas. Kung wala silang magawa kundi manira, sabi niya kay Hector isang gabi. Ibig sabihin ay wala silang alam na mas mabuti. Pero ako, alam kong kaya kong maging higit pa. Mula noon, naging mas determinado si Miguel. Pinaghusayan niya ang pag-aaral, natutong lumaban gamit ang kanyang utak at puso. At sa bawat hakbang ng kanyang pag-alsa, alam niyang may isang taong laging nariyan upang sumuporta at gumabay. Si Hector,
ang janitor na naging kanyang pinakamalapit na kaibigan at pangalawang ama. Sa gitna ng pangungutya at hirap, natutunan ni Miguel na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa mga paa, kundi sa paninindigang hindi sumusuko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalakas ang loob ni Miguel. Hindi na siya iyong batang tahimik na basta na lang nagpapadala sa agos ng sitwasyon. Dahil sa gabay at suporta ni Hector, natutunan niyang lumaban at ipaglaban ang sarili niyang pangarap. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid niya ay sang-ayon sa kanyang nais tahakin. At ang pinakamabigat sa lahat ng iyon ay ang pagtutol ng sariling ama, si Don Ernesto. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng klase, inabutan ni Don Ernesto ang anak na abala sa pagbabasa ng libro tungkol sa batas. "Miguel," wika ng ama, "ano ba itong pinagkakaabalahan mo gabi-gabi? Hindi ka ba napapagod? Baka masyado mong pinipilit ang sarili mo." Tumigil si Miguel sa pagbabasa at tiningnan ang ama. "Pa, gusto ko po kasing maging abogado. Gusto kong makatulong sa mga taong katulad ko na madalas hindi binibigyan ng pagkakataon. Gusto kong ipakita na hindi hadlang ang kapansanan para maging kapaki-pakinabang." Napakunot ang noo ni Don Ernesto. "Miguel, anak, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Mayaman tayo. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Hindi mo na kailangang mag-aral pa ng ganoon kabigat. Isa pa, mahirap ang buhay abogado. Maraming haharapin, maraming hamon. Sa kalagayan mo, baka hindi mo kayanin." Ramdam ni Miguel ang malamin na tono ng kanyang ama at sa kanyang puso, nagsimulang sumiklab ang lungkot at galit. "Pa," mariin niyang tugon, "hindi ko kailangan ng kayamanan ninyo para maramdaman kong may silbi ako. Gusto ko namang patunayan na kaya ko rin sa sarili kong paraan." Napailing si Don Ernesto, halatang hindi matanggap ang narinig. "Hindi mo naiintindihan, Miguel. Ang gusto ko lang ay huwag kang masaktan. Ayokong makita kang nahihirapan at nadudurog ng mundong hindi mo kayang harapin." Ngunit hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang emosyon. "Pa, araw-araw na po akong nasasaktan. Araw-araw na po akong nadudurog sa tuwing nakikita kong wala akong kaibigan, na hindi ako makalakad, na hindi niyo po ako kayang bigyan ng oras. Hindi ko kailangan ng proteksyon na nagpapakulong sa akin. Ang kailangan ko pagkakataon." Nabigla si Don Ernesto sa sinabi ng anak. Hindi niya inakalang ganito katindi ang nararamdaman nito. Tahimik siyang napaupo sa gilid ng kama, hindi makatingin ng diretsyo kay Miguel. Maya-maya't dumating si Hector at narinig ang huling bahagi ng usapan. "Don Ernesto," mahinahon niyang wika, "alam ko pong gusto niyo lang protektahan si Miguel. Pero minsan, ang pinakamalaking proteksyon na maibibigay natin ay ang hayaan silang subukan ang mga bagay na pinapangarap nila. Hindi natin alam baka doon siya lalong lumakas." Tumingin si Don Ernesto kay Hector at sa unang pagkakataon, hindi niya tinanggihan ang mga salita ng janitor. Ngunit halatang nag-aalangan pa rin siya. Paano kung mabigo siya? Paano kung masaktan siya ng husto? Lumapit si Hector kay Miguel at marahang hinawakan ang balikat nito. "Don Ernesto, mas mahirap pong hindi subukan dahil habang buhay niyang iisipin na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon." Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas, nagsalita muli si Don Ernesto, ngunit mabigat ang boses. "Miguel, hindi ko kayang tanggapin agad ang desisyon mo. Hindi ako sang-ayon sa pangarap mong maging abogado. Pero, hindi rin kita pipigilan. Subukan mo, ngunit tandaan mo anak, kapag nasaktan ka, ako ang unang masasaktan." Tumulo ang luha ni Miguel, hindi dahil sa lungkot kundi sa kaunting pag-asa. "Salamat pa, hindi niyo po alam kung gaano kahalaga ito para sa akin." Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang lahat. Ramdam pa rin ni Miguel ang malamig na pagtutol ng ama. Minsan, hindi siya tinatanong kung kumusta ang pag-aaral. Sa halip, binibigyan siya ng mga alok na negosyo na pwede niyang pamahalaan balang araw. "Miguel,
Mas mabuti sigurong mag-focus ka na lang sa kumpanya natin. Madalas na paalala ni Don Ernesto, ngunit hindi na nagpatinag si Miguel. Pa, hindi po pera ang pangarap ko. Hustisya at pakikipaglaban pa at sa tuwing nawawalan siya ng lakas ng loob, naaalala niya ang mga salitang binitawan niya sa ama. Hindi ko kailangan ng proteksyon na nagpapakulong sa akin. Ang kailangan ko, pagkakataon. Sa puso niya, alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Ang laban hindi lang para sa kanyang pangarap, kundi para patunayan sa sariling ama na ang kanyang buhay ay may saysay. Hindi dahil siya anak ng isang bilyonaryo, kundi dahil siya ay si Miguel, matapang, puno ng pangarap at handang lumaban. Isang umaga, maagang gumising si Miguel upang ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa. Abala siya sa kanyang silid, hawak ang makapal na librong puno ng mga batas at kaso. Ngunit napansin niya na hindi pa dumarating si Hector, na karaniwang nasa veranda na tuwing ganong oras. Tanong niya kay Violeta, nasaan po si Mang Hector? Hindi ba't lagi siyang nauuna sa akin? Napatingin si Violeta at bahagyang nag-alala. Anak, kanina pa siyang hindi lumalabas sa kanyang maliit na silid. Baka hindi maganda ang pakiramdam niya. Agad na kumabog ang dibdib ni Miguel. Pinakiusapan niya ang yaya na ipasok siya sa silid ng janitor. Nang buksan ang pinto, bumungad sa kanila ang nakahigang si Hector. Pawisan at halos hindi makahinga. Mang Hector, sigaw ni Miguel. Halos maluha. Agad nilang tinawag ang mga tauhan at dinala si Hector sa pinakamalapit na ospital. Sa ambulansya pa lamang, kitang-kita ni Miguel ang panghihina ng kanyang kaibigan. Huwag kayong marsalita, Mang Hector, bulong niya habang mahigpit na hawak ang kamay ng matanda. Lalaban po kayo. Hindi niyo ako iiwan, hindi ba? Sa ospital, nalaman nilang inatake sa puso si Hector. Hindi na bago yon para sa kanya. Matagal na palang may iniinda ngunit patuloy na nagtrabaho upang mapunan ang kakulangan ng kanyang buhay. Habang kausap ng doktor si Don Ernesto, halos hindi makapaniwala ang ama ni Miguel sa kanyang naririnig. Kung hindi po siya makakapagpagamot agad, baka lumala ang kondisyon. Seryosong wika ng doktor. Kailangan niya ng operasyon, ngunit magastos ito. Walang imik si Don Ernesto, ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Si Miguel naman ay tahimik na nakikinig, pinipigilang bumigay ang luha. Pa, sabi niya, kahit anong halaga, iligtas niyo si Mang Hector. Hindi ko po siya kayang mawala. Lumipas ang ilang araw na nasa ospital si Hector. Madalas puntahan ni Miguel kahit na may klase siya. Doon niya nakita kung gaano kahina ang katawan ng kanyang kaibigan, ngunit hindi kailanman nagbago ang tapang nito. Miguel, mahina ngunit malinaw na sabi ni Hector, huwag kang matakot. Ang buhay, hindi laging nasa atin ang kontrol. Pero habang may hininga, may dahilan para lumaban. Napaiyak si Miguel at niyakap ang kanyang kaibigan. Mang Hector, hindi po kayo pwedeng mawala. Kailangan ko pa po kayo. Wala pa po akong ibang taong katulad niyo. Sa mga panahong iyon, doon nagsimulang magbukas si Don Ernesto. Nakita niya kung paano nagpupumilit ang kanyang anak para lamang makasama ang matanda. Sa unang pagkakataon, pinayagan niyang gamitin ang kanyang yaman para sa operasyon ni Hector. Doktor, gawin niyo na ang lahat, mariin niyang sabi. Hindi lang siya isang empleyado rito. Siya ang kaibigan ng anak ko. Ngunit kahit may pera at gamutan, nanatiling mahina si Hector. Minsan dumating si Miguel at nadatnan niya ang kaibigan na nakatingin sa bintana ng ospital. Alam mo Miguel, mahinang sabi nito, minsan naiisip ko, baka ito na ang huli. Pero hindi ako natatakot. Kasi bago man dumating ito, nagkaroon ako ulit ng dahilan para mabuhay. Ikaw yon. Sa mga salitang iyon, tuluyang bumuhos ang luha ni Miguel. Mang Hector, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po ito ang huli. Magiging abogado po ako at kayo ang unang taong ipagmamalaki ko. Mangako po kayo na makikita niyo yon. Ngumiti si Hector, pilit na itinatago ang panghihina. Kung hindi ko man makita, Miguel, siguradong makikita yon ng langit. Dumating ang araw ng operasyon. Habang naghihintay si Miguel sa labas ng operating room, mahigpit niyang hawak ang rosaryo na iniabot ni Yaya Violeta. Tahimik lang siya,
nakatitig sa ilaw na nakasindi sa ibabaw ng pinto. Sa tabu niya, si Don Ernesto ay nakaupo rin, tahimik na nakikiramay. Anak, biglang sabi ng ama, ngayon ko lang nakita kung gaano siya kahalaga sa'yo. Hindi ko alam na kaya mong magmahal ng ganyan. Sana noon pa kita pinakinggan. Napatingin si Miguel sa ama, bakas ang luha sa kanyang mga mata. Pa, sana ngayon, samahan niyo ako. Hindi ko po kayang mag-isa. Matapos ang ilang oras, lumabas ang doktor. Mabigat ang ekspresyon nito. Ginawa na namin ang lahat. Nalampasan niya ang pinakamahirap, ngunit kailangan pa niyang magpagaling. Malaki ang posibilidad na hindi na siya makabalik agad sa dati. Kailangan niya ng matinding pag-aalaga. Napabuntong hininga ang lahat, ngunit isang bagay ang malinaw, buhay pa si Hector at iyon ang pinakamahalaga kay Miguel. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang pagdalaw ni Miguel sa ospital. Bawat araw, dinadala niya ang chessboard at doon sila naglalaro kahit nakahiga si Hector. Mang Hector, masigla niyan sabi, kapag nakalabas po kayo rito, babalik tayo sa hardin, tapos tuturuan niyo pa akong manalo sa chess. Tumawa si Hector, mahina ngunit totoo. Ikaw pa, Miguel, sa tingin ko, malapit ka nang matutong talunin ako. Ngunit sa likod ng kanilang halakakan, ramdam ni Miguel ang bigat ng sitwasyon. Ang taong nagturo sa kanya ng lakas ng loob at tapang ay ngayon nakikipaglaban para sa sariling buhay. At sa puso ni Miguel, isang pangako ang nabuo. Kahit anong mangyari, hindi niya iiwan si Hector, gaya ng hindi siya iniwan nito noong pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo mula nang isagawa ang operasyon kay Hector, unti-unti na siyang nagkaroon ng lakas. Bagamat hindi pa tuluyang gumagaling, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang itsura. Mas maliwanag na ang mga mata, mas malinaw na ang tinig, at may bahid na muli ng pag-asa ang kanyang ngiti. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na siya isang pasyenteng naghihintay lamang ng huling sandali. Muli siyang nagkaroon ng dahilan upang mabuhay. At ang dahilan na iyon ay si Miguel. Isang hapon, dinala ni Miguel sa ospital ang ilang bagay na gusto niyang ipakita kay Hector. Mang Hector, masigla niyang sabi habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag, ito po ang mga report card ko. Tingnan niyo po, mataas ang mga grado ko. Kinuha ni Hector ang mga papel. Dahan-dahang binasa ang bawat linya at napangiti. Miguel, hindi ako nagkamali sa'yo. Kahit anong sabihin ng ibang tao, alam kong kaya mong tumayo sa sarili mong paraan. Iyan ang patunay. Naluha si Miguel, hindi dahil sa grado, kundi dahil nakita niyang proud ang kanyang kaibigan. Inagawa ko po ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa inyo rin. Gusto kong ipakita na lahat ng itinuro niyo sa akin ay hindi masasayang. Habang patuloy na nagpapalakas si Hector, naging mas madalas ang pagdalaw ni Don Ernesto. Kung dati ay abala siya sa negosyo at halos walang oras para sa anak, ngayon ay natuto siyang maglaan ng panahon. Isang gabi, nadatnan ni Miguel ang kanyang ama sa ospital, nakaupo sa tabi ng higaan ni Hector, tahimik na nagbabantay. Pa, gulat na sabi ni Miguel, nandito po kayo? Tumango si Don Ernesto at ngumiti ng bahagya. Oo anak, siguro ngayon ko lang naisip na may itang binako kay Hector. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi kita nakitang lumalakas. Hindi lang ikaw ang tinulungan niya, pati ako. Hindi inaasahan ni Miguel na maririnig niya ang ganitong pagkilala mula sa kanyang ama. Para sa kanya, malaking bagay na makita si Don Ernesto na handang tanggapin ang papel ni Hector sa kanilang buhay. Sa halip na ang tingin ay isang ordinaryong janitor lamang, unti-unti na rin itong tinitingnan bilang bahagi ng kanilang pamilya. At iyon ay nagbibigay ng bagong pag-asa, hindi lamang kay Hector, kundi kay Miguel din. Samantala, sa paaralan, nagsimulang magbago ang tingin ng mga kaklase kay Miguel. Dahil sa kanyang katalinuhan at sipag, unti-unti siyang nakakuha ng respeto mula sa kanila. Hindi man lahat ay tumigil sa pangungutya. Marami na ang natuto siyang pahalagahan. Isang araw, lumapit sa kanya si Marco, ang una niyang naging kaibigan. Miguel,
balita ko, muntik ka nang hindi pumasok nitong mga nakaraang linggo. Si Mang Hector ba ang dahilan? Tumango si Miguel. Oo, Marco. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan. Hindi ko kayang mawala siya. Tinapik ni Marco ang balikat niya. Kung ganun, ipagdasal natin na gumaling siya. Para kapag naging abogado ka na, siya ang unang tatayo sa likod mo. Ang simpleng pahayag na yon ay nagbigay ng init sa puso ni Miguel. Naisip niyang hindi na siya nag-iisa. Unti-unti nang natutupad ang pangarap niyang magkaroon ng mga totoong kaibigan at suportang hindi nakabase sa kayamanan, kundi sa tapat na malasakit. At sa bawat pagkakataon, naaalala niyang lahat ng ito ay nagsimula sa araw na lumapit si Hector at hinawakan ng kanyang kamay. Habang lumalalim ang gabi, madalas na nag-uusap sina Miguel at Hector tungkol sa hinaharap. Mang Hector, tanong ni Miguel, minsang naglalaro sila ng chess sa gilid ng ospital. Ano po ang gagawin niyo kapag tuluyan na kayong gumaling? Bahagyang natawa si Hector. Siguro pabalik ako sa trabaho, pero higit pa ro, gusto kong manatili sa tabi mo. Gusto kong makita ang bawat tagumpay mo, Miguel. Hindi ko hahayaang malampasan ko na naman ang pagkakataong maging saksi sa pag-angat ng isang batang mahalaga sa akin. Hindi lang po kayo saksi, Mang Hector, tugon ni Miguel. Kayo po ang dahilan kung bakit ako tumapang. Kaya hindi kayo pwedeng mawala. Kailangan ko po kayo hanggang sa dulo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, walang salitang nakapantay sa bigat ng kanilang pinagsamahan. Alam nilang pareho silang sugatan, ngunit sa bawat sugat ay natagpuan nila ang lakas na sabay na bumangon. Maya-maya, dumating si Don Ernesto, dala ang ilang prutas at bulaklak. Miguel, sabi niya habang inilalagay ang mga ito sa mesa, nakikita ko ang pagbabago sa iyo at alam kong si Hector ang dailan. Kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, susuportahan na kita. Basta ipangako mo lang na hinding-hindi ka susuko. Nanlaki ang mga mata ni Miguel, hindi makapaniwalam na rininig ang ganitong salita mula sa ama. Pa, seryoso po ba kayo? Tumango si Don Ernesto at ngumiti ng taos-puso. Oo anak, nakita ko na ang tapang mo. At nakita ko rin kung paano kami minahal ni Hector. Hindi na kita pipigilan. Lumapit si Miguel sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Salamat po pa. Iyan lang po ang matagal ko nang hinihintay. Sa gilid nakangiti si Hector, ramdamang mainit na tagpo sa pagitan ng mag-ama. Ayan, wika niya, iyan ang tunay na panalo, ang makita kayong nagkakaintindihan. Sa gabing iyon sa gitna ng ospital na puno ng katahimikan, 3 taong sugatan ngunit puno ng pag-asa, ang sabay-sabay na nakaupo, nagkukwentuhan at nagbabalak para sa hinaharap. Hindi man madali ang daraanan, malinaw ang kanilang direksyon, laban, pagbangon at pagmamahalan. Para kay Miguel, iyon ang pinakamahalagang aral na sa kabila ng lahat ng sakit at pagkukulang, may pagkakataong muling magsimula at lumaban. Makalipas ang ilang buwan ng gamutan, muling nakabalik si Hector sa mansyon. Bagamat mahina pa rin ang kanyang katawan, masigla ang kanyang kalooban. Sinalubong siya ng lahat ng tauhan at higit sa lahat, ni Miguel na halos hindi maitago ang tuwa. Mang Hector, sigaw ng binata habang mabilis na itinulak ang sarili sa wheelchair papalapit. Akala ko po hindi niyo na ako makakabalikan dito. Ngumiti si Hector, halatang pinipigilan ng luha. Hindi ako mawawala, Miguel. Nangako ako sa iyo, hindi ba? At hindi ko kayang hindi tuparin iyon. Muling bumalik sa normal ang kanilang mga araw. Tuwing hapon, makikita si Miguel at Hector sa hardin, naglalaro ng chess o nag-uusap tungkol sa buhay. Ngunit ngayong mas malalim na ang kanilang samahan, mas madalas na rin si Hector na magbigay ng mga aral at payo sa binata. Isang araw, habang nakatingin sila sa paglubig ng araw, bigla siyang nagsalita. Miguel, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa buhay? Tumango ang bata, sabik na makinig. Ito, hindi mo hawak ang lahat ng mangyayari, pero hawak mo kung paano ka tutugon. Hindi mo makokontrol ang sakit, ang pangumutya o ang mga taong iiwan ka. Pero makokontrol mo kung paano ka babangon at haharapin ang lahat ng iyon. Tumingin si Miguel sa kanya, seryoso ang mukha. Ibig sabihin po, kahit hindi ko makuha lahat ng gusto ko,
May paraan pa rin para maging masaya? Ngumiti si Hector. Tama ka. At minsan, ang kasiyahan ay hindi galing sa pag-abot ng pangarap, kundi sa paggawa ng mabuti habang inaabot mo ito. Napaisip si Miguel, kaya pala kahit ang dami niyo pong pinagdaanan, nakukuha niyo pa rin ngumiti. Hindi ko po alam kung kaya kong maging kasing tapang niyo. Hinawakan ni Hector ang kamay ng binata. Miguel, tapang na ang ginagawa mo ngayon. Ang bawat araw na lumalaban ka, bawat pagsubok na hinaharap mo, iyon na ang katapangan. Habang lumilipas ang mga linggo, nararamdaman ni Miguel na unti-unting lumalala ang kalagayan ni Hector. Bagamat hindi niya ito ipinapakita, ramdam ng bata na mas mabilis na itong napapagod, mas madalas na umuubo, at mas matagal bago makagalaw. Isang gabi, nadatnan ni Miguel si Hector na nakaupo mag-isa sa veranda, nakatingin sa mga bituin. Mang Hector, mahinahong niyang sabi, huwag niyo po sanang isipin na hindi ko napapansin. Ramdam ko po na mahirap na sa inyo. Pero gusto ko pong malaman niyo, kahit anong mangyari, hindi niyo po ako iiwan. Kasi lahat ng itinuro niyo sa akin, dadalhin ko habang buhay. Napaluha si Hector, ngunit mumiti pa rin. Anak, yun ang gusto kong marinig. At kung sakali man na dumating ang araw na wala na ako dito, huwag mong isipin na iniwan kita. Lagi akong nandyan, sa bawat galaw mo, sa bawat laban mo. Kinabukasan, dinala ni Hector si Miguel sa ilalim ng punong sampalok sa hardin. Miguel, wika niya, gusto kong maalala mo ang 3 bagay. Una, huwag kang susuko sa sarili mo. Ikalawa, huwag mong hayaang ang yaman o kapansanan ang magdikta ng halaga mo. At ikatlo, alagaan mo ang mga taong totoo sa'yo. Dahil sila ang tunay na kayamanan. Tahimik na nakinig si Miguel, inukit ang bawat salita sa kanyang puso. Mang Hector, pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Lumipas ang mga araw at dumating ang sandali na kinatatakutan ni Miguel. Isang madaling araw, nagising siya sa pagkatok ni Yaya Violeta. Miguel, naninginig ang tinig nito, si Mang Hector, nahihirapang huminga. Agad na dinala sa ospital si Hector, ngunit sa pagkakataong iyon, alam ng lahat na mahirap na siyang mailigtas. Sa tabi ng kama, nakaupo si Miguel, mahigpit na hawak ang kamay ng kaibigan. Mang Hector, luha ang bulong niya, huwag po kayong bibitaw. Hindi pa po ako handa. Dahan-dahang iminulat ni Hector ang mga mata at ngumiti ng mahina. Miguel, handa ka na. Hindi mo lang alam, tandaan mo ang mga sinabi ko. At kapag abogado ka na, tandaan mo ako ang unang naniwala sa'yo. At sa huling pagkakataon, pinisil ni Hector ang kamay ni Miguel bago dahan-dahang pumikit. Tumulo ang mga luha ng bata, ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya iniwan ng kanyang kaibigan. Sa halip, iniwanan siya nito ng lakas, tapang at mga aral na hindi kailanman mawawala. Pag-uwi sa mansyon, malungkot ang lahat ng tauhan, ngunit sa gitna ng kalungkutan, si Miguel ay tumayo sa harap nila, hawak ang rosaryo na iniwan ni Hector. Hindi tayo iniwan ni Mang Hector, matatag niyang sabi. Nandito siya sa bawat alaala, sa bawat aral, at sa bawat lakas na ipinakita natin. Kaya't ipapangako ko, hindi masasayang ang buhay na ibinahagi niya sa akin. Sa gabing iyon, habang nakatanaw si Miguel sa kalanitan, nakita niya ang isang bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. At sa kanyang puso, alam niyang iyon ay paalala mula kay Hector, na kahit wala na siya sa piling nila, ang kanyang mga payo at pagmamahal ay magsisilbing gabay sa bawat hakbang ng binata. Pagkaraan ng paglisa ni Hector, tila lumubog muli sa dilim ang mundo ni Miguel. Sa unang mga araw, mahirap para sa kanya na bumangon mula sa kama. Wala na ang taong lading nakaupo sa tabi niya tuwing umaga, ang tinig na nagbibigay lakas at ang kamay na handang humawak tuwing siya ay nadudurog ng kalungkutan. Madalas siyang magkulong sa kanyang silid, nakatitig sa mga alaala nilang dalawa. Ang lumang chessboard na kanilang ginagamit, ang rosaryong iniwan ni Hector, at ang mga kwento nitong hindi kailanman makakalimutan. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama, dumating si Don Ernesto. Hindi agad nagsalita ang ama. Sa halip ay marahang naupo sa tabi ng anak. Miguel, wika niya, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Pero anak,
Gusto ko ring makita mo kung paano ka binigyan ni Hector ng lakas. Kung titingnan mo ang sarili mo ngayon, ibang-iba ka na kaysa dati. Hindi ba't yun ang pinakamagandang regalo niya sa'yo? Tumulo ang luha ni Miguel, ngunit tumango siya. Pa, natatakot po ako. Paano kung hindi ko kayanin mag-isa? Paano kung bumigay ako? Hinawakan ni Don Ernesto ang kanyang balikat. Hindi ka mag-isa, anak. Nandito ako. At ngayon, handa akong maging ama na dapat ay noon pa. Mula sa gabing iyon, nagpasya si Miguel na hindi na niya hahayaang masayang ang mga itinuro ni Hector. Dinala niya sa kanyang puso ang mga payong iniwan ng kaibigan. Ang tatlong bagay na paulit-ulit nitong binabanggit, huwag susuko sa sarili, huwag hayaang yaman o kapansanan ang magdikta ng halaga, at alagaan ang mga totoong tao sa paligid. Sa bawat araw na lumilipas, nagsikap siyang ipatupad ito. Mas lalo niyang pinagbubuto ang kanyang pag-aaral. Mas madalas siyang nakikipag-usap kay Marco at sa iba pang kaklase. At mas naging bukas siya sa kanyang ama. Isang araw sa paaralan, nagkaroon ng debate ang klase. Sa simula, nag-aalangan si Miguel na sumali. Ngunit naalala niya ang tinig ni Hector. Hindi mo makokontrol ang pangungutya ng iba, pero makokontrol mo kung papaano ka lalaban. Kaya't buong tapang siyang tumayo sa harap ng klase, kahit nasa wheelchair. Sa kanyang pagsasalita, ramdam ng lahat ang lalim ng kanyang pag-unawa at ang bigat ng kanyang determinasyon. Matapos ang debate, lumapit ang guro at ngumiti. Miguel, may potensyal ka talaga. Kung itutuloy mo ito, sigurado akong magiging mahusay kang abogado balang araw. Napangiti si Miguel. At sa kanyang puso, alam niyang iyon ang isa sa mga unang bunga ng aral ni Hector. Pag-uwi niya sa mansyon, agad niyang ibinalita kay Don Ernesto ang nangyari. Pa, masigla niyang sabi, nanalo po ako sa debate. Hindi po akong natakot, kahit marami ang nakatingin. Napangiti ang ama at niyakap siya. Anak, proud ako sa iyo. At sigurado akong kung narito si Hector, siya ang unang magpupuri. Ramdam ni Miguel ang init na mga salita at sa kaloob-looban niya, alam niyang iyon nga ang totoo. Dumipas ang mga buwan, mas lalo pang tumatag si Miguel. Hindi na siya madaling matalo ng lungkot. Oo, may mga gabing umiiyak pa rin siya sa alaala ng kaibigan. Ngunit sa bawat pag-iyak ay may kasunod na pagbangon. Minsan, kinausap siya ni Marco habang naglalakad palabas ng paaralan. Miguel, alam mo, minsan naiinggit ako sa iyo. Ang tapang mo. Kahit ang dami mong pinagdadaanan, hindi ka sumusuko. Tumawa si Miguel. May halong lungkot at tuwa. Marco, hindi ako matapang dahil wala akong takot. Matapang ako dahil may taong nagturo sa akin kung paano lumaban kahit natatakot. Habang papalapit ang pagtatapos ng high school, mas lalo siyang nakatuon sa kanyang pangarap na maging abogado. Pinili niyang mag-apply sa isa sa pinakamagagandang unibersidad sa Maynila. Sa interview, tinanong siya ng isang propesor, Miguel, bakit mo gustong maging abogado? Huminga siya ng malalim at tumugon, dahil gusto kong maging boses ng mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. Dahil minsan, hindi sapat ang pera o pangalan. Ang kailangan, puso at tapang. At iyon ang natutunan ko mula sa isang kaibigan na itinuring kong ama. Tahimik ang silid matapos ang kanyang sagot. At sa mga mata ng mga propesor, bakas ang pagkamangha. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon matapos ang interview, dumiretso siya sa hardin kung saan madalas silang maglaro ni Hector. Umupo siya sa ilalim ng punong sampalok, inilabas ang lumang chessboard at nagsimulang ayusin ang mga piyesa. Mang Hector, bulong niya, kung naririnig niyo ko, sana nakikita niyo ko ngayon. Hindi ko patapos ang laban, pero naniniwala ako. Kasama ko kayo sa bawat hakbang. At sa sandaling iyon, ila naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Parang yakap mula sa kaibigan na matagal nang nagpapaalala. Hindi siya kailanman nag-iisa. Sa mga susunod na araw, dumating ang balitang inaabangan niya. Natanggap siya sa unibersidad. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ama at ipinakita ang liham. Pa, tanggap po ako. Halos hindi makapaniwala si Don Ernesto. Niyakap niya ang anak ng maigpit. Miguel,
Ito na ang simula ng lahat ng pangarap mo. At tandaan mo anak, nandito ako para suportahan ka, gaya ng palaging ginawa ni Hector. Sa gabing iyon, muling tumingala si Miguel sa kalangitan at sa gitna ng mga bituin, pinili niyang mangarap ng mas malaki dahil alam niyang ang bawat tagumpay na kanyang makakamtan ay hindi lamang para sa sarili, kundi bilang katuparan ng pangako niya sa taong unang naniwala sa kanya, kay Hector, ang janitor na naging kanyang kaibigan, gabay at pangalawang ama. Lumipas ang ilang taon at si Miguel ay naging ganap na binata. Sa kabila ng kanyang kapansanan, natupad niya ang pangarap na makapag-aral ng abogasya. Ang universidad na kanyang pinasukan ay hindi naging madali para sa kanya. Mas mahirap na lektura, mas mabibigat na pagsusulit at mas malalaking hamon. Ngunit sa bawat hakbang, bitbit niya ang masapayo at alaala ni Hector. Ang bawat gabi ng puyat at pagbabasa ng mga kaso ay tila hindi nakakapagod sapagkat alam niyang may isang taong sa kabilang buhay ay proud sa kanya. Isang araw, matapos ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit, lumapit ang kanyang propesor. Miguel, wika nito, hindi ako magsisinungaling. Isa ka sa pinakamahuhusay na estudyanteng nakilala ko. Hindi ka nagpatalo sa iyong kalagayan, bagkus ginamit mo ito bilang lakas. Kapag ikaw ay nagtapos, marami kang matutulungan. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Miguel ang mapangiti. Salamat po, sir. Pero lahat po ng lakas ko, galing sa isang taong naniwala sa akin noong walang ibang nagmamalasakit. Habang tumatagal, naging kilala si Miguel sa loob ng paaralan. Hindi na siya tinatawag na wheelchair boy, bagkus ay kinikilala bilang ang batang abogado. Sa mga debate, palagi siyang pinapalakpakan. Sa mga klase, siya ang laging maumatalinong pananaw. At sa bawat pagkilala, palagi niyang iniisip si Hector. Madalas bago siya magsimula ng isang talumpati o pagsusulit, pipikit siya at bulong sa sarili. Mang Hector, ito ay para sa'yo. Samantala, si Don Ernesto ay tuluyan na nagbago. Mula sa pagiging abalang ama na laging inuuna ang negosyo, natuto siyang maglaan ng panahon para sa anak. Minsan, habang sabay silang kumakain, sinabi niya kay Miguel, "Anak, minsan iniisip ko, kung wala si Hector, baka hindi ko nakita kung gaano ako nagkulang bilang ama. Siya ang nagturo sa akin na hindi kayamanan ang batayan ng halaga ng isang tao, kundi ang puso at paninindigan. Ngayon, proud ako na makita kang tinutupad ang pangarap mo." Ngumiti si Miguel at tumugon, "Pa, hindi pa po huli. Ang pinakamahalaga, nandito na kayo ngayon." Nang sumapit ang araw ng kanyang pagtatapos, kuno ng emosyon ang buong seremonya. Habang nasa entablado siya at tinatawag ang kanyang pangalan, umalakpak ng malakas si Don Ernesto at si Marco, na ngayon ay isa na ring matalik na kaibigan. Sa kanyang talumpati, nagsimula siya sa mga salitang puno ng damdamin. Marami ang nagsabi na hindi ko kaya. Marami ang nagduda dahil sa aking kalagayan. Ngunit may isang taong lumapit sa akin noong araw ng aking kaarawan, noong iniwan ako ng lahat. Siya ang unang humawak sa aking kamay at nagsabing hindi ako nag-iisa. At dahil sa kanya, natutunan kong bumangon at lumaban. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong naging biktima ng panghuhusga. At higit sa lahat, para kay Hector, ang aking kaibigan, gabay at pangalawang ama. Gumulo ang luha ni Don Ernesto habang pinapalakpakan ng lahat si Miguel. Hindi na lamang siya isang anak ng bilyonaryo, isa na siyang huwara ng tapang at determinasyon. At sa kanyang puso, alam niyang natupad niya ang pangako niya kay Hector. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula si Miguel bilang abogado sa isang maliit na firm. Hindi niya pinili ang pinakamalaking kumpanya na inalok sa kanya. Bagkus ay pinili ang lugar kung saan makakatulong siya sa mga naaapi at mga walang boses. Isang araw, dumating sa kanyang opisina ang isang ina na umiiyak. "Attorney Miguel, wika nito, tinanggal ako sa trabaho dahil lamang sa aking kapansanan. Wala akong laban." Tahimik na nakinig si Miguel at marahang ngumiti. "Hindi kayo nag-iisa, lalaban tayo." Habang sinasabi niya iyon, parang naririnig niya ang boses ni Hector na bumubulong. "Tama ka anak, iyan ang dahilan kung bakit ka narito.
Hindi madali ang mga kasong kanyang hinawakan. Maraming pagkakataon na pinagtawanan siya ng mga kalabang abogado. Maraming beses na sinubukan siyang maliitin dahil sa kanyang wheelchair. Ngunit sa bawat pangungutya, mas lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Kung tatawanan nila ako, sabi niya minsan kay Marco, mas tatawanan ko sila kapag napatunayan kong mali sila. Hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa hustisyang ipinaglalaban ko. At sa bawat panalo niya sa korte, mas lalong lumalakas ang kanyang pangalan at impluensya. Sa mansyon, sa ilalim ng punong sampalok kung saan madalas silang mag-usap ni Hector, madalas pa ring bumalik si Miguel. Doon niya inilalabas ang kanyang mga iniisip at panalangin. Isang gabi, habang nakaupo siya roon, hawak ang rosaryo ni Hector, nagbulong siya. Mang Hector, sana nakikita niyo ako ngayon. Ginagawa ko ang lahat ng ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para ipakita sa mundo na hindi hadlang ang anumang kapansanan. Sana proud kayo sa akin. At sa katahimikan ng gabi may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi, tila basagot mula sa langit. Ang buhay ni Miguel ay hindi naging perpekto. Marami pa ring hamon, maraming laban na kailangan pagdaanan, ngunit isa ang malinaw, hindi na siya kailanman natakot. Sa bawat laban, dala niya ang mga alaala ni Hector. Sa bawat tagumpay, dala niya ang pangalan ng kaibigan. At sa bawat pagkakamali, dala niya ang lakas ng taong unang naniwala sa kanya. Sa huli, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa ari-arian, kundi sa mga taong nagbibigay saysay sa iyong buhay. At sa paglipas ng panahon, naging alamat si Miguel, hindi dahil anak siya ng isang bilyonaryo, kundi dahil sa kwento niya ng pakikipaglaban, pagbangon at pagmamahalan. At sa kanyang puso, isang bagay ang nanatili, ang kamay na humawak sa kanya noong araw na iniwan siya ng lahat, at ang paalala na kahit kailan hindi siya nag-iisa.